Si Seville ay minsang ganap na bigo, walang tirahan, at walang alaala ng kanyang nakaraan. Gayunman, may ibang plano ang tadhana, dahil sa loob niya ay nakatago ang kapangyarihan ng isang kataas-taasang mangkukulam, taglay ang walang hanggang mahikang enerhiya na hindi kayang maisip ni Numan. Tunay na nagbago lamang ang buhay ni Seville isang kapalarang araw, nang sa gitna ng malakas na ulan, mapansin siya ng isang misteryosong magandang babae sa isang madilim na eskinita. Mabilis na napagtanto ng babae na ang kumikislap na mga mata ng binata ay kapareho ng kanya. Dahil dito, napagpasyahan niyang kukupin ito, at dinala si Seville sa lugar na pinaniniwalaan niyang nararapat sa kanya, ang tanyag na Magic Academy ng Kaharian ng Winnies, isang paaralang nagsasanay ng mga piling mangkukulam at mga bruha. Hindi nagtagal, 5 taon nang naninirahan si Seville sa akademya. Kakaiba, sapagkat sa lahat ng panahong iyon, tanging nagawa lamang niya ay ang maging una mula sa pinakailalim, dahil lubos siyang bigong makapagpalabas ng kahit anong mahika. Dahil sa resulta niyang iyon, ipinatawag si Seville sa opisina ng punong guro para tanungin. Habang papunta roon, nadaanan niya ang isang magulong tagpo. Sa labas ng opisina, may isang maliit na batang babae na may gintong buhok at matigas ang ulo, malakas na sumisigaw, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng punong guro at mariin hinihiling na makausap ito. Dahil walang pumapansin sa kanya, at ayaw siyang papasukin ni Seville, kahit nagkakagulo na siya, walang takot na hinawakan ng dalaga si Seville, gamit siya bilang bihag upang takutin ang iba. Sumigaw siya na kung hindi bubuksan ng punong guro ang pinto, hindi niya maipapangakong ligtas si Seville. Nang maging tensyonado na ang sitwasyon, biglang lumitaw ang isang lalaking asong gubat na nagdangalang Homdem. Mabilis niyang inalis ang armas ng batang may gintong buhok, dahilan upang lumipad sa hangin ang kanyang mahalagang muon staff, bumagsak sa lupa, at bumalik sa orihinal nitong anyo. Nang makita yon, yumuko ang mabait na si Seville para pulutin ito. Ngunit muntik na siyang mapahamak dahil sa ginawa niyang iyon. Buti na lang at agad na nakialam ang dalaga at ang lalaking halimaw, kung hindi ay baka nawala na ang buhay ni Seville. Biglang napaiyak ang dalaga dahil ang kanyang tungkod ay tinabig na parang bola. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina ng punong guro. Lumabas si Principal Albus, nagrereklamo kung bakit ang ingay sa labas. Nang makita niya ang batang may gintong buhok na si Rue, agad siyang napakunot noo dahil tila sa tuwing lumilitaw ang dalagang ito, may dala itong gulo. Pagkatapos ay lumingon ang punong guro kay Seville, at ipinahayag na kailangan niyang lumahok sa isang espesyal na programa ng pagsasanay. Ipinaliwanag niya na kung mananatili si Kud sa akademya kailanman ay hindi unlad si Seville, kaya ang pagbabago ng kapaligiran ang tanging pagkakataon niya. Ikinuwento ng punong guro ang kasaysayan ng kaharian, na ang Winnies ay dati nang nasangkot sa mababangis na labanan sa pagitan ng mga mangkukulam at ng simbahan, at 5 taon pa lamang ang nagdaan mula nang makamit nila ang kapayapaan. Ang hilagang bahagi ng kontinente, kabilang ang Winnies, ay nagsimula ng tanggapin ang pag-iral ng mga mangkukulam at ng mahika, habang sa timog, patuloy pa rin silang itinuturing na kakaiba at nakakatakot. Ang pinagmulan ng pagbabagong ito ay ang pag-aalsa 10 taon na ang nakalipas, na pinamunuan ng masamang mangkukulam na kilala bilang Number 13. Ipinakalat niya ang mahika sa buong Winnies, tinipon ang mga mangkukulam at mga salamangkero upang mag-alsa laban sa pang-aapi, at palayain ang kanilang lahi mula sa pangangaso. Ngunit labis na malupit ang kanyang mga pamamaraan, dahilan upang mamatay ang napakaraming inosenteng tao. At mismong si Principal Albus ang siyang personal na tumapos sa kanya. Gayunman, nag-iwan si Number 13 ng malalim na impluensya, na bahagyang nagbago sa pananaw ng mga tao tungkol sa mahika. Mula sa kwentong iyon, nagtayo ang punong guro ng isang nayon ng mga mangkukulam sa timog, upang ang mga may kakayahan ay hindi na ituring na mga itinakwil. Sa pagkakataong ito, ipapadala si Seville roon kasama ng iba pang mga estudyante upang mapabuti ang imahe ng mga mangkukulam sa paningin ng publiko. Malinaw na sinabi ng punong guro na kung sa loob ng susunod na 5 taon ay hindi pa rin sila kikilalanin ng mga pinuno ng nayon, ibabalik si Seville at tatatakan ang lahat ng alaala niya tungkol sa akademya at sa mahika. Pagkarinig nito, napasigaw si Rue sa paghanga sa plano ng punong guro at kusang nagboluntaryong maging guro na gagabay sa grupo ng mga estudyante. Bagaman may nakatakda ng ibang itatalaga ang punong guro, tumanggi si Rue na umurong, inilabas niya ang isang liham ng pagtatalaga na nagpahinto sa punong guro, kalahating walang magawa, kalahating napilitan pumayag. Nangako siyang babantayan ang mga bata, ngunit nagtakda siya ng isang kondisyon, nais niyang hiramin ang walang laman na aklat, na siyang unang aklat ng mahika. Mariing tumanggi ang punong guro dahil ito ay ipinagbabawal na materyal, taglay ang kapangyarihang kayang wasakin ang buong mundo. Gayunman, iminungkahi rin ng punong guro na maaaring pumunta si Rue sa nayon upang makilala ang may akda ng aklat, ang Black Mud Witch. Masayang pumayag agad si Rue. Kinabukasan, nagtipon sina Seville, Rue, at ilang iba pa sa tarangkahan ng lungsod upang maghanda sa kanilang paglalakbay. Kasama sa grupo ang palabirong mangkukulam na si Senior Holt, at ang halimaw na butiki na si Kud,
isang binatang nakapaglakbay na sa maraming lugar at kumbinsidong hindi niya kailangan ng sinumang gagabay sa kanya. Huminto sila sa isang restaurant upang busugin ang kanilang mga tiyan. Doon, ipinakilala ni Rue ang Ludenstaff, isang kakaibang sandata na kayang sipsipin ang mahika ng sinumang hahawak nito, maliban sa kanya na nakipagkasundo rito. Sa kanilang lahat, si Seville lamang ang nakaranas ng hilo sa karwahe, dahilan upang mapilitan ang buong grupo na maglakad na lang. Sa daan, mas naging bukas ang kanilang pag-uusap. Ibinunyag ni Seville na ganap siyang nawala ng alaala bago pa man siya pumasok sa akademya, at ang internasyong ito ang tanging pagkakataon niyang patunayan ang sarili. Kung mabibigo siya, mabubura rin ang lahat ng kanyang alaala tungkol sa akademya, at wala nang matitirang anuman sa kanya kundi isang hungkag na tao. Nadismaya si Rue nang marinig niyang umamin si Seville na halos hindi siya makagamit ng mahika. Sa tuwing sinusubukan niya, hindi niya ito makontrol. Ngunit kapag pinipigilan niya, wala naman siyang kayang palabasin. Ang Downwich, palayaw ni Rue, ay pinayuhan si Seville na isuko na ang pagiging mangkukulam dahil mas malala ang problema kaysa sa inaakala niya. Dahil napilitan silang maglakad, naantala ang kanilang plano. Kinabukasan ng umaga, dumating ang grupo sa isang bahay panuluyan. Habang kumakain ng almusal, nakasalubong nila ang dalawang estudyante, mga taong dati nang nakasama ng Lizardman sa paglalakbay. Nagreklamo ang dalawa na inatake raw sila ng pangkat ng mga tulisan noong gabi, at sa oras ng panganib, tumakas daw ang butiking lalaki dala ang mapa at mga bagahe. Agad na nagsuspetsa si Rue, at iginiit na kung tunay ngang tumakbo ito dahil sa takot, hindi niya sana dinala ang mga gamit dahil lalo lang iyon makakapagpabigat sa kanya. Bukod pa rito, sa itsura ng dalawang estudyanteng malulusob at malinaw ang isip, kung nais ng mga tulisan na ibenta sila bilang mga alipin, tiyak na mas mataas ang halaga nila. Ngunit ang pinuntirya nila ay ang Lizardman, na nagpapakitang hindi ito karaniwang pangkat ng mga tulisan, kundi mga mangangaso ng mangkukulam. Nahinuha ni Rue na napagtanto ng Lizardman ang sitwasyon, kaya sinadya nitong dalhin ang mapa upang ilayo ang mga kaaway, isinakripisyo ang sarili para makatakas ang kanyang mga kasama. Dahil sa pakiramdam na siya ang may kasalanan kung bakit nahiwalay ang isang kasapi ng grupo, napagpasyahan ni Rue na siya mismo ang tutulong upang iligtas ito. Mahigpit niyang ipinagbawal kina Seville at Holt na sumunod dahil naniniwala siyang ang mga batang salamangkero na kulang sa karanasan ay magiging pabigat lamang. Ngunit gaya ng dati, habang mas pinipigilan sila, mas lalo silang gustong suwayin. Naisip ni Holt na gumamit ng divination magic sa panyo na ibinigay ni Rue kay Seville noong siya ay nahilo sa karwahe upang matunton ang kinaroroonan ni Rue. Naglakbay ang dalawa papasok sa kailaliman ng kagubatan, habang walang tigil sa pagreklamo si Holt, minumura pa ang kanyang duwag na kaibigang tumanggi umanong tumulong na iligtas ang Lizardman. Para sa kanila, hindi iyon kanilang pananagutan, kaya kung mamatay man ito, wala silang pakialam. Biglang, sa gitna ng isang lawas ng dugo, naroon ang naputol na buntot ng butiking sikod. Agad na namutla ang kanilang mga mukha, nilamon ng takot habang iniisip ang posibilidad na pinagpira-piraso ng mga kalaban ang Lizardman. Gayunman, mabilis na naalala ni Holt na ang pagtatanggal ng sariling buntot ay isang karaniwang paraan ng pagliligtas ng sarili para sa ganitong uri ng nilalang, at tutubo rin muli ang buntot paglaon. Nang maunawaan nila ito, parehong nakahinga ng maluwag ang dalawa, maingat na pinulot ang buntot upang dalhin ito sakaling kailanganin sa oras ng panganib. Sinundan nila ang mga bakas at agad nilang natuklasan ang mga yapak na naiwan sa lupa. Dalawa ay malinaw na kay Kud at Rue, habang ang iba naman ay pagmamayari ng mga umatake. Kaya sa pagkakataong ito, iisa lang ang kalaban. Ngunit ang isang iyon ay sapat na upang ang isang veteranong salamangkero tulad ni Kud ay iwan ang kanyang mga gamit at tumakas para iligtas ang sarili. Nanginig si Holt, kinilabutan habang naaalala ang natutunan niya tungkol sa mga hukom ng Diagnis, isang pangkat ng mga mandirigmang pinili mula sa mga bilanggo na hinatulan ng kamatayan ng simbahan, na dalubhasa sa panghuli ng mga mangkukulam sa kahit anong paraan. Bagaman matagal nang binuwag ang organisasyong ito, nananatili pa rin sa puso ni Holt ang takot na ang mga malamig na dugong mangangaso ay hindi talaga nawala sa mundo. At may dahilan ang takot ni Holt. Noong kabataan niya, nasaksihan niya mismo ang isang nag-iisang mangangaso na sumugod sa bayang pinuntahan niya. Pinatay ng mangangaso ang mga inosenteng tao at sinunog ang lahat, sabay pagbabanta sa kanya na kung isa siyang mangkukulam, pareho rin ang sasapitin niya. Sa matinding takot, tumakbo si Holt, iniwan ang kaibigan niyang nakatali sa isang tulos, isang alaala na paulit-ulit na bumabagabag sa kanya hanggang ngayon. Dahil dito, nag-alinlangan siya, gustong umurong at umatras. Ngunit sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng kagubatan ang desperadong sigaw ni Kud. Agad na hinawakan ni Seville ang kamay ni Holt, at buong paninindigang sinabi na kung magpapatuloy sila, maaari itong maging hatol sa kamatayan, ngunit hindi niya kayang tumayo lang at panooring iniiwan ang mga kaibigan. Ang mga salitang iyon ay muling nagpasiklab ng apoy ng tapang kay Holt, itinaboy ang multo ng nakaraan at pinilit siyang baguhin ang desisyon.
Si Kud naman ay nagtatago sa isang mataas na sanga ng puno, habang masigasig na naghahanap ang mga mangangaso, naglalagay ng mga patibong sa paligid. Bigla niyang napansin ang isang kawad na nakaunat sa ibabaw ng sanga. Nang maunawaan niyang patibong ito, huli na ang lahat. Bumigay ang sanga at nahulog siya pababa. Mula sa mga palumpong, isang palaso ang biglang pumana. Nakaiwas si Kud, ngunit bumagsak siya sa matutulis na tulos sa lupa na tumagos sa kanyang binti. Paapilay na lumayo si Kud mula sa patibong, mainat na tinatakpan ng sarili, iniisip na susunod na lilipad ang mga palaso. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lumitaw ay isang kilabot na hukom, ang mismong humahabol sa kanya magdamag. Pilt na lumaban si Kud, ngunit agad siyang nabigla nang mapagtanto niyang walang bisa ang mahika laban dito. Buong gabi, puro mga sinag ng ilaw lamang ang nagawa niyang panlilinlang bago siya muling tumakas sa kawalang pag-asa. Ngayon, mabilis na lumapit ang hukom, inihampas ang dambuhalang maso na nagpalipad kay Kud sa puno, dahilan upang masuka niya ang dugo. Tinignan ng hukom ang sugat sa binti ni Kud na ganap ng nagsara, at tumawa ng parang baliw. Natagpuan na niya sa wakas ang isang napakakinabang na huli, at napuno ng kasakiman ang kanyang mga mata. Kung mahuhuli niyang buhay si Kud, isang halimaw na butiki na may pambihirang kakayahang maghilom ng sarili, at maibenta ito sa mga mananaliksik ng simbahan, hindi masukat ang magiging halaga. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan upang magdala ng kulungan. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, bumalik ang mga madidilim na alaala. Naalala ni Kud ang panahong siya ay bihag bilang alipin, ikinulong sa isang sirko, at araw-araw na pinahirapan upang ipakita ang kakayahan niyang maghilom sa harap ng mga baliw na manonood. Nanatiling nakaukit ng malalim sa kanyang isipan ang bangungot na iyon hanggang sa siya ay nakatakas, natagpuan ang daan patungo sa akademya, at naging isang makapangyarihang salamangkero. Ngunit ngayon, muli na naman siyang pinipilit ikulong sa isang hawla. Ngumisi si Kud habang pinipigil ang sakit, ipinako ang kanyang mga kuko sa mga ugat ng puno upang kapituko sa natitira niyang kalayaan. Nagalit ang hukom at dinurog ang kanyang kamay. Sa tindi ng sakit ay napasigaw si Kud, ngunit mahigpit pa rin niyang kinakagat ang ugat ng puno, naghihintay sa kanyang huling sandali. Sa mismong oras na yon, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Ang punong nasa tabi ng hukom ay nahati sa gitna dahil sa napakalakas na mahika. Ang dumating ay si Ru, ang daang taong gulang na Dawn Witch. Umungol ng marahas ang kanyang Luden staff, rumaragasa sa pag-atake. Nagawa lamang ng hukom na basagin ang dulo ng tungkod, bago siya pinagpawisan ng malamig nang mapagtanto niyang ang sandatang hawak ni Ru ay ang alamat na Ludens. Ipinahayag ni Ru ng buong pagmamalaki ang kanyang pagkakakilanlan. Sandaling napatigil ang hukom, ngunit sa kabila nito ay sumugod pa rin siya ng walang takot, tinaga pababa ang punong tinutuntungan ni Ru. Bilang tugon, pinaikot ni Ru at ng Ludens ang kanilang kapangyarihan, winasak ang buong paligid, at sa isang iglap ay napaslang ang lahat ng mga baliw na aso sa ilalim ng utos ng hukom. Parang tapos na ang laban, ngunit biglang narinig ang nakakaawang mga sigaw ng dalawang estudyante. Ang dalawa ay hawak na pala bilang bihag ng hukom. Agad silang nakilala ni Holt, ang lalaking ito ang parehong halimaw na naghasik ng lagim sa bayan ilang taon na ang nakalipas. Nanginig ang buong katawan niya, hindi makagalaw sa takot. Naggitngit si Ru, nagbanta na kapag sinaktan ng hukom ang kanyang mga estudyante, dudurugin siya ng tungkod. Ngunit mumisi lamang ang hukom at nagbago ng kondisyon. Kinailangan ni Ru na ibaba ang Ludens at hayaan siyang gawing bihag si Seville. Sa harap ng tanawing sinasakal ang kanyang mga estudyante, napasakit man ang loob ni Ru, napilitan siyang sumunod at inihagis ang tungkod. Agad tinakpan ng hukom si Ludens ng balabal na lumalaban sa mahika, saka inutusan si Seville na pulutin ito at dalhin sa kanya. Sumunod si Seville ng tahimik, ngunit laking gulat ng lahat nang biglang tawagin ng hukom ang pangalan ni Holt. Naniga si Holt sa sindak habang isiniwalat ng hukom ang lihim na siya ay isang espiya na itinanim ng simbahan sa loob ng akademya. Bumalik ang malupit na katotohanan. Naalala ni Holt ang kanyang pinagmulan. Ipinanganak siyang may mga sungay sa ulo, itinuring na halimaw, at isinuko ng sarili niyang ina, isang tapat na mananampalataya, sa simbahan. Doon, pinutol nila ang kanyang mga sungay at inilagay siya sa ampunan, bago siya pilitin ng simbahan na maging espiya na ipinasok sa akademya ng mahika. Ngunit nagbago si Holt sa panahon ng kanyang pananatili sa akademya. Sa unang pagkakataon, naranasan niya ang pagkakaibigan, pagtutulungan, at ang pagnanais na maging isang tunay na salamangkero. Kaya nang pinayagan siyang lumahok sa internship na ito, labis siyang natuwa. Ngunit ipinadala ng simbahan ang malupit na hukom, itinulak siya sa trahedyang hindi na matatakasan. Bumagsak si Holt, sinisisi ang sarili sa pagdadala ng lahat sa panganib. Ngunit bumiti lamang si Seville, inaliw siya na hindi iyon kasalanan niya. Naantig sa kabaitan nito, nagpa siya si Holt na mamuhay ng totoo kahit isang beses man lang. Ginamit niya ang naputol na buntot ni Kud bilang sakripisyo, tumawag ng asul na apoy na sumabog sa anyo ng isang dragon at sumugod diretsyo sa hukom.
Nagpanik ang hukom at agad hinablot mula sa kamay ni Seville ang balabal na lumalaban sa Mahika upang protektahan ang sarili. Nahadlangan ng balabal ang pag-atake at malamig na lumapit ang hukom kay Holt, handang parusahan siya sa kanyang pagtataksil. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ni Seville ang pagtawag ni Ludens. Hindi niya napigilang pulutin ang baston sa kabila ng sigaw ni Rue na huwag niya itong gawin. Pagdampi pa lang ng kanyang kamay, agad nagliwanag ang baston, hinihigop ang napakalaking mahika sa loob ni Seville at naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Kahit gusto niyang huminto, huli na ang lahat. Binalot na ng baston ang buong paligid sa isang napakalaking bilog ng liwanag. Nang mawala ang liwanag, nagkamalay si Seville at nakita si Holt na tinatakpan siya. Naluha si Holt, niyakap siya ng mahigpit, labis na tuwang-tuwa na buhay pa siya. Ngunit si Rue ay labis na galit hanggang sa mamutla ito. Ang grupo ng mga baguhang estudyante na mangahas humawak sa Ludens ay parang hinahanap ang kamatayan. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Sa daan, nagtanong si Seville kung bakit niya nahawakan ang Ludens at nanatiling buhay. Ibinunyag ni Rue ang nakakagulat na katotohanan, ang mahika sa katawan ni Seville ay halos walang hanggan, malayong mas mataas kaysa sa karaniwang salamangkero. Kaya't hindi siya tuluyang nakayang lamunin ng Ludens. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi kailanman nakontrol ni Seville ang mahika sa buong buhay niya. Bago sila umalis, binalaan ni Rue si Kud na mas mabuting sumama siya sa grupo. Ngunit matigas pa rin ang ulo nito at tumangging sumunod. Tanging nang umakyat si Rue sa kanyang balikat at nagreklamo ng paulit-ulit ay doon lang siya napilitang pumayag. Nakakatawa, nang bumalik sila sa kabubatan para hanapin ang naputol na buntot, natuklasan nilang ginamit na pala yon ni Holt bilang alay sa apoy ng dragon. Natigilan si Kud, sumakit ang dibdib niya at tuluyang tumulo ang kanyang mga luha. Pagsapit ng gabi at unti-unting lumalim ang katahimikan, magkatabing naupo sina Seville at Holt sa tabi ng isang liblib na batis, ibinabahagi ang kanilang mga damdamin bilang kabataan. Samantala, sa di kalayuan, nakahanap ng maliit na bahay pahingahan ang Lizardman at ang matandang babaeng si Rue matapos ang mahabang paglalakbay. Sa payapang gabing iyon, nagpasya si Holt na alisin ang sombrerong palaging nagtatago ng kanyang pinakamalaking lihim. Pagbagsak ng kanyang buhok, lumantad sa ilalim ng liwanag ng buwan ang peres ng sungay, at buong tapang niyang isinalaysay kay Seville ang kwento ng kanyang nakaraan. Dahil sa mga sungay na iyon, buong pagkabata niyang naranasan ang pangungutya, paghamak, at pagtaboy ng mga taong may malulupit na tingin. Gayunman, salamat sa mga natutunan niya sa akademya, at sa kumpirmasyon ni Rue, tuluyan nang naunawaan ni Holt ang kanyang tunay na pagkatao. Isa siyang bumagsak na halimaw, isang nilalang na nabubuo kapag ang isang mangkukulam ay nagkakaloob ng kapangyarihan sa isang mandirigmang hayop. Kapag kapwa namatay ang mangkukulam at ang mandirigmang hayop, nananatili ang kaluluwa ng hayop sa dugo ng mangkukulam, at kalaunan, ang kanilang mga inapo ay nagbubunga ng mga nilalang tulad niya. Matapos maibsan ang bigat ng kanyang loob, marahang hinalikan ni Holt sa pisngi si Seville bilang pasasalamat sa pagtitiwala at pagtanggap sa kanya. Pagkatapos nyon, dali-dali siyang tumakbo palayo, iniwan si Seville na nakatulala pa, hindi pa lubos makabawi sa sarili. Pagkaalis ni Holt, biglang lumitaw sa tabi niya ang matandang mangkukulam, pinagalitan si Seville sa pagiging masyadong bata at walang karanasan, at pinuna siya sa hindi pagsamantala sa pagkakataong malinaw ng ibinigay sa kanya. Kinabukasan, dumating ang nakakasindak na balita. Dalawa sa mga kasamahan nilang estudyante ang inaresto dahil sa pagbubunyag ng impormasyon sa simbahan. Sa madaling sabi, mga espiya sila. Mula noon, 4 na lang silang nagpatuloy sa paglalakbay patungo sa nayon ng mga mangkukulam. Bago umalis, inutusan ng matandang babae si Kud na pagalingin ang kanyang braso dahil ang isang mandirigma na may sugat ay walang magagawa. Sinabayan pa niya ng pang-aasar, sinabing ang braso ay hindi dahon ng langka na basta nalang tutubo muli kung kailan nito gusto. Pinayapa naman siya ni Rue, sinabing may istasyon ng kargahan dito, kaya walang dapat ipag-alala sa kakulangan ng mahika. Habang nag-uusap sila, iminungkahi ng matandang babae na ang pinakamabisang paraan ng paglilipat ng mahika ay sa pamamagitan ng halik sa labi. Ngunit agad siyang sinaway ni Holt na itinuring itong hindi nararapat. Sa huli, napagkasunduan nilang sapat na ang direktang pagdikit ng balat, gaya ng paghawak sa kamay, upang mailipat ang mahika. Gayunman, kung mawalan ng kontrol, maaaring sumobra ang mahikang masipsip ni Kud na magdudulot ng pagsabog at kamatayan. Upang maiwasan ang panganib, nagpasya ang matandang babae na siya mismo ang maging tagapamagitan. Hinawakan niya ang kamay ng dalawang binata, inililipat ang agos ng mahika mula kay Seville papunta kay Kud. Sa loob lamang ng ilang sandali, dahil sa mahikang pampagaling, muling tumubo ang braso at nawawalang buntot ni Kud. Namangha ang mga taong nakasaksi sa pangyayari. Nasabik si Rue at tinawag ang lahat upang sumayaw at umawit bilang pagdiriwang sa kapangyarihan ng mahika. Pag-alis nila roon, dumating sila sa isang malaking bayan. Isang bastos na karwaheng kabayo ang dumaan ng mabilis, nagkalat ng putik sa buong katawan ni Seville, kaya mukha siyang kaawa-awa.
Upang palubagin ang loob ng kanyang estudyante, dinala sila ni Ru sa isang pamilyar na bahay pahingahan. May maluwang na paliguan doon na perpekto para sa pagpapahinga. Habang naliligo sa mainit na tubig sina Seville at Kud, ibinahagi ni Kud ang totoong dahilan kung bakit niya gustong maging isang mangmangmahika. Ikinuwento niyang noong nakaraan, itinuring siyang parang hayop sa sirkus, inilalabas lamang bilang libangan. Ngunit biglang sumabog ang isang malagim na sakuna sa hilaga, isang baliw na mangkukulam ang nagbabalak wasakin ang mundo. Sa kung anong paraan, nakaligtas si Kud at iniligtas siya ng hari na tagapuksa ng mga dragon. Noon, ang mga bumagsak na halimaw ay itinuturing na sagisag ng karumihan, mga nilalang na kalahating tao at kalahating hayop na kinasusuklaman ng lipunan. Ngunit habang lahat ay tumingin sa kanya nang may paghamak, tanging ang bayani lamang na iyon ang umiti nang may ginhawa ng malaman niyang buhay si Kud. Mula noon, pinangarap niyang makasali sa unit ng mahika ng simbahan upang maging malakas at marangal tulad ng kanyang tagapagligtas. Ang susunod na yugto ng kanilang paglalakbay ay lumipas ng nakakagulat na maayos. Saan man sila magpunta, kinikilala sila ng mga tao at mainit na tinatanggap si Ru. Sa tulong ng kanyang karanasan, laging alam ni Ru kung saan dapat mangisda at kung saan dapat magpahinga ng tama. Tinuruan niya ang mga kabataan ng mga kasanayan sa pamumuhay sa kalikasan, pati na rin kung paano gamitin ang mahika upang makatulong sa kapwa, mga bagay na hindi itinuro ng akademya. Dahil sa mahika ng Ludens, si Ru ay nabuhay ng 300 taon. Ang kanyang katawan ay pinatatakbo ng mahika, hindi niya kailangan ng pagkain o tulog, at dahil siya ay immortal, wala rin siyang pangangailangan para sa pag-ibig o pag-aanak. Ang mahabang buhay na iyon ay naging nakakabagot, kaya anumang bagay na kawili-wili, lalo na yaong may kinalaman sa kapalaran ng mundo, ay binibigyan niya ng pinakamataas na prioridad. Biglang tumakbo ang isang batang lalaki na tila balisa, at takot na nagsabi na hindi ligtas ang lugar na ito. Hinila niya ang kamay ni Ru, pinangunahan ang buong grupo papunta sa isang butas ng puno, at pagkatapos ay nagtayo ng perpektong hadlang ng pagtatago. Sa kasamaang palad, ang hadlang ay kayang itago lamang ang kanilang anyo, ngunit hindi nito kayang alisin ang tunog. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, lumitaw ang isang puting tigre na bumagsak na halimaw, walang tigil sa paghabol. Nang mawala sa kanya ang bakas ng bata, nagsalita siya ng malakas, nagbabantang kapag hindi lumabas ang bata, aalisin niya ang lahat ng kasukasuan nito. Dahil sa mabilis na tibok ng puso, agad niyang natuklasan ang mga nagtatago sa butas ng puno, sa kanya hinampas ng espada upang wasakin ang hadlang. Nahulog palabas ang bata at hindi na nakapagtago pa ang grupo ni Seville. Binalaan sila ng tigre na huwag magpakatanga sa paggamit ng mahika, dahil ang bilis niya ay siguradong mas mabilis kaysa sa anumang orasyon. Sa mapanganib na sitwasyon, pinili ni Ru na maiwan bilang pain, habang inutusan ang mga kabataan na tumakas agad. Humarap si Ru sa kalaban, matatag at may kumpiyansang nangaasar. Naintindihan ng tigre na kung tatalikod siya kay Ru sa puntong iyon, tiyak na kamatayan ang kapalit. Mula sa paraan ng kanyang pagsasalita, napansin ni Ru na alam nito ang maraming impormasyon tungkol sa baston ng mahika ng Ludens, tungkol sa pagsasanay at sanayon ng mga mangkukulam. Sa huli, nagpa siya itong umatras na pagtatanto na wala siyang tsansang manalo. Gayunman, binalaan pa rin niya si Ru na kung ipagpapatuloy niyang pamunuan ang mga bata patungo sa nayon, tiyak na kapahamakan ang kanilang haharapin. Samantala, dinala naman ng natitirang mga kasama ang bata ng ligtas sa simbahan ng nayon. Sa labas ng pinto, naghihintay ang isang pari na may paring sa mata. Mabilis na tumakbo si Laos papunta sa mga bisig nito, masiglang ipinagyayabang na iniligtas siya ng mga taong iyon. Hindi lamang alam ng pari ang nangyari, kundi agad din niyang nakilala na pawang mga mangkukulam ang mga ito. Hindi lang siya, tila alam na rin ng buong nayon ang pagdating ng pangkat ng mga nagsasanay. Nang tanungin tungkol sa anyong hayop na umatake sa gilid ng kagubatan, kalmado niyang sinabi na iyon ay ang bantay na ginagamit ng mangkukulam upang kontrolin ang nayon. Sa pagod na tinig, sinabi ng pari na walang mababago sa kanilang presensya, sa kadiretsahang pinaalis ang grupo. Ipinaalala niya na 2 taon na ang nakalipas mula ng talikuran ng tagapangasiwa mula sa akademya ang nayon at iwan ito sa mga mananakop, bago tuluyang maglaho ng walang bakas. Mula noon, komportableng sinakop ng mangkukulam ang lugar, at ang mga taga-nayon ay nawalan na ng kakayahang lumaban. Pagkarinig nito, biglang napagtanto ni Seville na ang kanilang pangkat sa pagsasanay ay binubuo lamang ng mga taong hinamak sa akademya. Isang espiya, isang suwel na bumagsak na halimaw, at siya mismo na nasa pinakailalim ng klase. Sa pangalan lang sila ipinadala para sa internship. Ngunit sa katotohanan, matalino silang pinaalis sa ilalim ng dahilan na hindi nila matatapos ang pagsasanay. Nagtaka si Kud kung bakit hindi humingi ng tulong ang mga taga-nayon sa unit ng mahika ng simbahan. Ngunit malamig lang na tumawa ang pari, sinasabing kailanman ay hindi tutulong ang unit ng gabi upang iligtas ang isang nayon ng mga mangkukulam. Habang naguguluhan ang grupo, biglang lumitaw si Ru na parang multo.
Pinagalitan niya ang mga estudyante dahil sa sobrang pagiging mapaniwala. Kahit walang patunay na hindi kasabwat ng tigre sa kagubatan ng pari, nang tanungin siya ng pari kung bakit, kung pinaghihinalaan niya ito, ay hindi niya ito pinatay agad. Kalmado lang na tugon ni Ru na mas gusto niyang obserbahan kung paano nag-imbento ang mga tao ng iba't ibang dahilan para bigyang katwiran ang kanilang mga kasinungalingan. Sa huli, upang maiwasan ang karagdagang pagtatalo, hiniling niya sa pari na ipasyal ang grupo sa paligid ng nayon. Nais niyang makita mismo ang mga reaksyon ng mga taga roon bago magpasya kung dapat ba niyang pagkatiwalaan ito o hindi. Ayaw man ng pari, pumayag siya, kaya dinala ang grupo pabalik sa nayon ng kanilang internship, kung saan sabik na naghihintay si Laos na makitang ligtas ang kanyang anak. Pagkakita sa kanyang ama, agad tumakbo ang batang lalaki sa yakap nito, at paulit-ulit na nagpasalamat ang ama sa grupo. Pagkatapos noon, pinasyal niya sila sa paligid ng nayon habang nagkukwento habang naglalakad. Sinabi niya na ang dating supervisor na mangkukulam ay isa talagang mabuting tao, kaya hindi napigilan ni Kud na magtanong kung totoo ngang mabuti siya, bakit niya iniwan ang nayon sa mga mananakop. Pati ang ama ay umamin na hindi rin niya alam ang dahilan. Ngayon, lahat ng taga-nayon ay nagkukulong na lang sa kanilang mga bahay, sumusunod sa utos ng mangkukulam sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga dayuhan. Makalipas ang ilang sandali ng paglalakad, huminto sila sa harap ng isang sira-sirang bahay na nakatagilid. Nakasabit sa harapan nito ang 4 na rebultong dayami na animoy mga binitay, umiindayog sa hangin. Isang tanawing nakakakilabot na kayang magparamdam ng ginaw sa sinumang makakita. Ipinaliwanag ng ama na ito ang parusang ipinataw ng mangkukulam sa ilan na naglakas loob na tumakas ngunit nahuli, walang awang pinatay. At pagkatapos ay isinabit ang kanilang mga rebulto upang magsilbing babala sa sinumang magtatangkang lisanin ang nayon. Totoo ngang malupit siya, pero hanggat masunurin ang mga taga-nayon sa kanyang mga utos, maaari silang mamuhay ng mapayapa. Pagbalik nila sa pansamantalang tirahan, galit na nagpasya si Ru na harapin ang mangkukulam, at sa parehong pagkakataon ay ayusin na rin ang problema sa tusong prinsipal. Iminungkahi ni Holt na bumalik sa kabisera upang humingi ng tulong, naniniwalang pakikinggan sila ng hukbong salamangka. Ngunit agad tumutol si Seville, sinabing hindi nila dapat gawing madugong larangan ng digmaan ang nayon para lang sa kanilang pagtatapos, at kailangan nilang lutasin mismo ang problemang nasa harap nila. Nawalan ng pasensya ang lalaking butiki, naniniwalang wala silang panalong pagkakataon. Isang mangkukulam na kayang mag-utos ng isang mandirigmang kasing lakas ng kapatid na tigre, kahit ang makipagsagupaan lang dito ay parang pagpapakamatay na. Mas mabuting tapusin na lang nila ito ng sila-sila. Nang gigigil na sumagot si Seville, sinabing hindi niya matatanggap iyon, dahil mula nang hawakan niya ang baston, hindi na siya natatakot sa kamatayan. Pero nanginig pa rin sa takot si Holt, at ayaw pa ring aminin iyon. Tinitigan siya ni Seville, at marahang sinabi na kung ayaw nila, maaari nang bumalik sina Holt at ang lalaking butiki, habang siya at ang guro ay lalaban hanggang dulo. Pagkarinig noon, napuno ng luha ang mga mata ni Holt habang umiiyak siya sa labis na dalamhati. Sinabi niyang hindi kamatayan ang kinatatakutan niya, kundi ang nakakapanindig balahibong kaisipang mawala ito sa kanya magpakailanman. Napahinto si Seville sa pagkabigla, hindi maunawaan kung anong sitwasyon ang nagtulak kay Holt na umiyak at tumakbo palayo. Susundan na sana niya ito upang humingi ng tawad, ngunit pinigilan siya ng guro, sinabing ang paghingi ng tawad nang hindi mo alam ang kasalanan mo ay lalo lang makakasakit sa babae. Maging ang lalaking butiki ay napabuntong hininga, na pagtatantong nagdurusa si Holt dahil itinuring niyang tunay na kaibigan si Seville at ayaw na niyang mawalan muli ng isa pang kaibigan. Sa huli, natauhan si Seville at dali-daling tumakbo upang hanapin si Holt. Samantala, nagtungo si Holt sa simbahan, kung saan nakasalubong niya ang isang dalagang nagwawalis, balot mula ulo hanggang paa. Nang makita nitong umiiyak si Holt, marahan siyang inalo ng dalaga. Ngunit bago pa man ito makapagsalita pa, biglang lumitaw ang pari at sa marahas na tinig ay inutusan ang dalaga na umalis. Nagulat si Holt nang malaman na alam ng pari ang tungkol sa pagtatalo nila ng kanyang mga kaibigan. Tapat niyang inamin ang lahat at handa na sanang bumalik upang humingi ng tawad sa grupo, ngunit biglang napatigil ang kanyang mga mata sa tungkod ng pari na malinaw na may sagisag ng Dignitas Judges Association. Sa isang iglap, napagtanto ni Holt na galing ito sa simbahan. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat dahil mahigpit ng binalot ng mga bakal na sinulid ang kanyang katawan. Malamig na nagbago ang anyo ng pari, hinugot ang matalim na karit mula sa tungkod, at itinapat iyon sa lig ni Holt upang hindi ito makasigaw. Mariin niyang itinagubilin na kung gusto pa nitong mabuhay, dapat ay ipagpatuloy niya ang pagiging espiya. Kasabay noon, bumalik si Seville nang walang dalang balita, hindi matagpuan kahit anong bakas ni Holt, kaya't labis siyang nabahala. Nagpasya si Ru na gumamit ng mahika sa pagsubaybay, at ang mga bakas ay humantong sa isang madilim na kuweba sa kabubatan. Nang tumingin sila sa lupa, nanginig ang grupo nang makita ang mga lawas ng dugo. Nakunutan ng noo si Ru, malinaw na nararamdaman na maraming kalaban sa loob.
Agad na hiniling ni Kud ang pag-atras, sigurado siyang patibong ito. Ngunit buong tapang na idineklara ni Ru na dahil inimbitahan sila, nararapat lamang na dumalo ang mga panauhin. Iwinasiwas ni Ru ang Ludens upang wasakin ang patibong sa isang iglap. Ngunit hindi mapigilan ang nagpapanik na si Kud. Pilit siyang hinikayat ni Ru, pinaalalahanan siyang alalahanin ang kanyang pangarap na makatapos sa akademya, makasali sa Magic Corps, at maging alamat tulad ng Dragon Breaking King. Ngunit pinili ni Kud ang duwag na pagtakas, tinalikuran ang lahat at tumakbong palayo. Pagkalabas pa lamang niya ng kuweba, agad siyang nagtama ng tingin sa puting tigre na pinuno. Ngumisi ang tigre, tinutukso siyang sumapi sa kanyang panig, bago idinagdag ang malupit na mga salitang kinain na raw niya si Holt na ang lasa ay kasing sarap ng kanyang kagandahan. Sa narinig na yon, agad nag-alab si Kud sa matinding galit, at ang buong katawan niya ay nagkulay asul at pula habang sumugod siya sa isang laban hanggang kamatayan. Samantala, sa loob ng kuweba, hindi sinasadyang naglabas ng liwanag ng mahika si Seville, at maging si Ru ay nabulag sa tindi nito. Nagalit si Ru, ngunit kalaunan ay inamin na kahit sinong mangkukulam ay mangangarap na magkaroon ng intern na may walang hanggang pinagkukunan ng mahika tulad niya. Ang mga salitang iyon ay biglang nagbukas ng madidilim na alaala kay Seville, dahilan upang siya ay matumba sa sakit. Pinayuhan siyang umatras ni Ru, ngunit determinado si Seville na hanggat maililigtas niya si Holt, wala siyang kinatatakutan. Biglang may higanting galamay na lumabas mula sa isang pintuan sa loob ng kuweba, mahigpit na pumulupot kay Seville at hinila siya palayo. Nagmadali si Ru upang iligtas siya, ngunit pati ang baston ni Ludens ay hinatak din ng mga aserong sinulid. Ipinakita ng pari ang kanyang sarili, sinipa si Ru papasok sa isang madilim na silid, malamig na nagsabing dapat ay pinatay na raw siya nito mula pa noong una. Nagsara ang pinto, at sa asul na liwanag, napansin ni Seville ang isang babae na nakatayo roon, nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. Nang makita ang hitsura ng kakaibang babae, agad niyang nakilala na ito ang babaeng minsang nagligtas sa kanya mula sa kanyang malabo at madilim na nakaraan. Iniunat ng madre ang kanyang kamay, puno ng pananabik ang mga mata, saka nagsabing matagal na raw siyang naghihintay sa kanya. Bago pa man makapagtanong si Seville, mabilis na sumingit si Ru, agad siyang pinigilan dahil natatakot itong baka sa isang sulyap lamang ay maagaw ng babae ang kontrol sa kanya. Malinaw ring walang mabuting intensyon ang madre kay Ru. Sa isang pitik ng daliri, agad na tumilapon si Ru at nawalan ng malay habang bumagsak sa sahig. Ipinahayag ng babae ang kanyang pagkadismaya nang muling makita si Seville na napapalibutan ng mga taong itinuring niyang mangmang at bigo, mga taong anya ay nahuhumaling lamang sa potensyal na mahika sa loob niya. Itinapon niya ang isang sombrerong may bahid ng dugo, sinabing kay Holt ito, dahilan para kabahan at mapasigaw si Seville. Nang tanungin niya kung ano ang ginawa nito sa kanyang kaibigan, kalmado lang nitong sinagot na pinakain daw niya ang babae sa isang bayarang mamamatay. Ang sagot na iyon ay parang pagsabog na dumiretso sa isipan ni Seville, pinapanginig ang kanyang katawan at pinabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi pa roon nagtapos, ipinagpatuloy ng madre ang pagpapaliwanag na pinagplanuhan niyang mabuti ang lahat, mula sa pagkontrol sa nayon hanggang sa bawat insidente, para lamang mabawi si Seville mula sa punong guro. Sa narinig, biglang naunawaan ni Seville na lahat ng sugat at pagdurusang pinagdaanan ng napakaraming tao ay may kaugnayan sa kanyang sariling pag-iral. Sunod-sunod na pumasok sa kanyang isip ang mga pira-pirasong alaala ng sakit, dahilan para siya ay gumuho sa kinatatayuan. Ngunit hindi tumigil ang madre, na ipinakilala ang sarili bilang isang mangkukulam, patuloy siyang inaakit at sinusubukang hilahin si Seville papunta sa kanyang panig upang magtungo sa mundong anya ay mas nararapat para sa kanya. Ngunit maring umiling si Seville. Sinabi niyang ang mga payak at masayang araw na kasama ang kanyang mga kaibigan ang pinakamahalagang bagay sa buhay, dahil kailanman ay hindi siya itinuring ng mga ito na bigo o walang silbi. Kung ano ang nararapat at kung ano ang hindi, siya mismo ang magpapasya, at sigurado siyang sa lahat ng mga bagay na kailangan niya, wala roon ang babae. Sa isang iglap, nagtangka si Seville na palayain ang lahat ng kanyang mahika, ipunin yon sa isang malakas na atake, upang sabay na mailigtas si Ru at mapigilan ang mapanganib na babae. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang orasyon, biglang nagising si Ru at hindi inaasahang niyakap siya ng mahigpit, saka binigyan ng isang mahabang halik. Pagkabitaw, umiti si Ru at sinabi na punong-puno na ng mahika ang kanyang katawan. Mabilis niyang binigkas ang pamilyar na orasyong ginamit ni Seville noon laban sa hukom sa kabubatan. Mula sa umaapaw na agos ng mahika, lumitaw ang dambuhalang limang kulay na dragon na taglay ang kamaharlikang anyo at buong bilis na sumugod patungo sa madre. Ngunit nauwi iyon sa kawalan ng saysay. Iwinasiwas lang ng babae ang kanyang kamay, at sa isang kisap mata, naglaho ang lahat ng mahika. Sa gitna ng naglalahong usok, tumawa ng may kayabangan ang babae, ipinagyayabang na siya ang lumikha ng mahikang iyon. Kaya't ang paggamit nito laban sa kanya ay sukdulang kahangalan. Ipinakilala niya ang sarili bilang ang itim na putik na bruhang si Zero,
ang siyang nagsulat ng walang laman na aklat, ang misteryosong aklat na naglalaman ng lahat ng kaalaman sa mahika. Nang marinig ito, naunawaan ni Seville na sa buhay na ito, tapos na ang ugnayan nila bilang guro at mag-aaral. Lumapit si Zero kay Seville. Ngunit sa halip na magpakawala ng nakamamatay na atake, pinaapoy niya ang buong silid sa isang makinang napaputok na yari sa papel. Mapanuksong tinukso ni Zero si Seville at ipinahayag na simula sa araw na yon, siya na ang magiging opisyal na tagapagsubaybay sa kanyang internship. Nanatiling tuliro si Seville, hindi alam kung paano tutugon, hanggang sa pati ang lahat ay napatitig sa biglaang pagdating at nakabibighaning presensya ni Zero. Kinailangang ipaliwanag ni Rue na isa lamang itong pagsubok at matagumpay itong nalampasan ni Seville. Sa sandaling iyon, dumating din si Holt, dahilan upang makahinga ng maluwag si Seville nang makita niyang buhay pa ang kanyang kaibigang may malulusob na dibdib. Tumakbo si Holt at niyakap siya ng mahigpit, at unti-unting naging malinaw ang lahat. Ang mga taga na yun pala ay lahat kasangkot sa isang planong subukin sila. Bawat detalye, bawat pagsubok, lahat ay maingat na inihanda. Ang pari na nagbanta kay Holt ay isa lamang palamuti sa palabas. Nang pilitin siyang ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang espiya, walang alinlangang dinuraan niya ito sa mukha. Ang simpleng kilos na iyon ay sapat na upang makapasa siya sa bahagi ng kanyang pagsubok. Nagalit ang pari, sinampal siya ng isang beses, pagkatapos ay ibinalik ang kanyang tungkod, sabay tanong kay Rue kung napansin ba nitong isang pagsubok lamang ang lahat mula pa sa simula. Tahimik na tumango si Rue, at sinabing ang isang bahay na malinis at may mga gamit ay imposibleng mapabayaan ng 2 taon, na yun pa lamang ay malinaw ng ebidensya. Pagkaraan yon, pumasok din si Nakud at ang pinunong tigre. Lumabas na pareho rin silang nakapasa sa kani-kanilang mga hamon, kaya't lubos ang tuwa ng butiking mandirigma, luha ang niyakap ang kanyang mga kaibigan. Ligtas ang buong grupo matapos makaligtas sa malupit na pagsubok. Naghanda ang mga taga-nayon ng isang malaking pagdiriwang, binabati ang mga batang salamangkero at mangkukulam na matagumpay na nakapasa sa pagsubok. Sa gitna ng kasayahan sa inuman, muling nagsalita si Zero upang batiin ang mga estudyante. Usisero si Holt at nagtanong kung bakit sila ang napili. Ipinaliwanag ni Zero na dahil silang lahat ay mga pambihirang estudyante na higit pa sa karaniwang tao, kailangang masubok ng lubusan ang kanilang pagkatao. Dahil kung ang ganitong kakayahang taglay ay mapunta sa landas ng kadiliman, tiyak na magiging malaking kapahamakan sila para sa sangkatauhan. Tinaya ni Zero na si Holt ay may kakayahang malampasan pa ang kasalukuyang prinsipal na si Crescent Bay sa loob ng 20 taon. Kay Kud naman, sinabi niyang kung maipapaunlad at mahahasan ito ang kakayahang magpagaling, darating ang panahon na magiging immortal itong salamangkero. At para kay Seville, inamin ni Zero na siya lamang ang hindi niya mabasa ang hangganan ng kakayahan. Sa walang hanggang pinagmumulan ng mahika, kayang mabuhay ni Seville ng maraming siglo, sapat na panahon upang patalasin at abutin ang kapangyarihang kayang bumasag ng kahit ano. Siyempre, ang kinakailangan pa rin ay masigasig na pagsasanay. Sa huli, ipinahayag ni Zero ang opisyal na anunsyo tungkol sa plano ng kanilang internship. Bawat isa sa grupo ay magkakaroon ng pangalan nila sa isang tindahan sa nayon at makatatanggap ng komisyon mula sa mga tao. Habang magsasalita na sana ng maseryoso si Zero, biglang sumingit ang kapatid na tigre at ang pari na tinukso ang mga kabataan gamit ang isang tray ng nakakatakam na pagkain. Pagkatapos ng kasiyahan, bumalik ang grupo sa bahay na kanilang pinagsasaluhan. Gabi na nang di inaasahan nilang makita ang isang lalaking nakasakay sa dragon na lumilipad sa liwanag ng buwan. Halos mabaliw ang lalaking butiki nang agad niyang makilala ang kanyang idolo, ang hari ng tagapuksa ng dragon na biglang nagpakita. Agad na hinabol ng grupo ang anino ng dragon. Paglapag nito, lumapit ang hari ng tagapuksa ng dragon at iniabot sa kanila ang isang liham mula sa akademya. Ang nilalaman ng liham ay ikinagulat ng lahat, opisyal na iginawad ng prinsipal sa mga estudyante ang karapatang gumamit ng mahika ng walang limitasyon, katulad ng mga nakapagtapos na. Ibig sabihin, kwalipikado na silang makilahok sa tunay na mga labanan. Pagbalik nila, agad nilang sinabi kay Holt ang balita. Pagkarinig nito, labis siyang nanghinayang na hindi niya nasilayan ng malapitan ang isang dragon. Malakas siyang nagreklamo, sinasabing sa susunod ay tiyak na hindi na siya mananatili sa nayon. Nang marinig iyon ng grupo, biglang nalungkot ang kanilang mga mukha. Pinayapa sila ni Rue, sinabing mananatili naman siya ng matagal para basahin ang buong aklatan ni Zero, kaya matagal pa bago siya umalis. Pagkarinig noon, muling naging masaya ang mga kabataan. Nang matapos ang gabi at sina Dawn at Zero na lang ang natira, doon lang nag-iba ang tono ng usapan. Inamin ni Zero na siya ay nasa matinding pagkaubos ng mahika, at marahil ang dahilan kung bakit niya inilapit si Seville ay dahil sa walang hanggang pinagmumulan ng mahika sa loob nito. Pagkatapos noon, ikinuwento ni Zero kay Dawn ang masakit na nakaraan ni Seville. Nasaksihan mismo ni Seville kung paano pinaslang sa harap ng kanyang mga mata ang kanyang ina ng isang mangkukulam, ninakaw pa ang kanyang mahika,
at namatay rin ang magnanakaw sa matinding paghihirap matapos sumipsip ng labis. Dahil sa mga nakakatakot na alaalang iyon, isinara ni Seville ang bahagi ng kanyang isipan at namuhay sa kalituhan noong kabataan niya. Kaya nang matagpuan siya ni Zero, dinala niya ito sa akademya upang magkaroon siya ng pagkakataong magsimulang muli. Gayunman, napagtanto rin nila na kung sakaling isang araw ay hindi sinasadyang mapalaya ni Seville ang lahat ng kanyang hindi makontrol na mahika, maaari siyang sumabog at mamatay. Kaya, ang pagdadala sa kanya sa lugar na ito ay para rin sa layuning obserbahan siya. Agad na nagtanong si Dawn kung anong karapatan ni Zero na kontrolin ang buhay ni Seville. Bilang tugon, kalmadong ibinunyag ni Zero ang isang nakakagulat na lihim. Si Seville ay pamangkin niya, anak ng kilalang witch number 13, na nagnakaw ng walang lamang aklat at ginamit iyon upang maghasik ng digmaan. Mabilis lumipas ang panahon, at mahigit 2 buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang kanilang internship sa nayon. Hindi man ganoon kahaba ang panahong iyon, sapat na iyon upang unti-unting maging matatag ang kanilang mga bagong buhay. Bawat isa sa kanila, sa pamamagitan ng sariling pagsisikap at kakayahan, ay nakahanap ng maliit na lugar sa nayon. Pagkaraan ng maraming araw ng pag-aaral at karanasan sa tunay na mundo, naging isang maraming nalalamang mangkukulam na si Holt na kayang tugunan ang karamihan sa mga pangangailangan ng mga taga-nayon, mula sa mga simpleng gawain sa araw-araw hanggang sa maseryosong mga kahilingan tungkol sa mahika. Unti-unting naging pamilyar sa mga taga-nayon ang kanyang mukha, at tuwing nangangailangan sila ng tulong, siya ang kanilang hinahanap ng may tiwala. Si Kud naman, dahil sa kanyang husay sa pagpapagaling, ay hindi na kinailangang magtagal upang makapagtatag ng sarili niyang katayuan. Kinuha siya ng isang lokal na klinika bilang katulong at naging kanang kamay ng mga doktor doon. Araw-araw, nasasaksihan ni Kud ang sakit ng mga pasyente at pagkatapos ay nakikita niya silang unti-unting gumagaling dahil sa kanyang mahikang pagpapagaling, bagay na nagbigay sa kanya ng tahimik ngunit malalim na pagmamataas. Samantala, pinili ni Seville na magbukas ng tindahan mismo sa kanyang bahay, nagbibigay ng mahika sa mga nangangailangan nito. Ang kanyang mga pinakamasugid na customer ay walang iba kundi ang dalawa niyang kasamahan. Sa bawat pagkakataong ipinapasa niya ang mahika, para bang lumulutang siya sa alapaap, parang nakaka-addict na pakiramdam. Pagkatapos umalis ng dalawa niyang kaibigan upang magtrabaho, unti-unting nasanay si Seville sa pananatili sa bahay, tinatanggap ang ritmo ng pagiging nasa tahanan. Ginampanan niya ang mga gawaing bahay, inaalagaan ang kanilang tirahan, at nagsisilbing tagapuno ng enerhiya ng grupo tuwing babalik sila mula sa mga misyon. Para sa kanya, iyon ay isa ring paraan upang makapag-ambag, upang maramdaman na hindi siya walang silbi. Gayunman, nang bumisita ang Dawn Witch, hindi siya natuwa sa nakakulong at labis na tahimik na pamumuhay ng binata. Magiliw niya itong pinagsabihan na kung magpapatuloy si Seville sa ganitong paraan, siya ay tuluyang titigil sa pag-unlad at masasayang ang kanyang kabataan. Ngumiti si Seville at sinabing ayos lang siya dahil kailangan pa rin ng mga tao ng isang tagapangasiwa ng mahika at kung hindi siya gagawa ng mga gawaing bahay, walang kikilos. Sa kaloob-looban niya, iniisip pa rin ni Seville na yon ay isang pananagutan, isang paraan para hindi siya mahulog sa kawalan, isang bagay na labis niyang kinatatakutan tuwing naalala niya ang mga sinabi ni Zero. Nang makita yon, labis na nahabag si Rue. Naalala niya ang nakaraan ni Seville, kaya hindi niya mapigilang makaramdam ng awa para sa binatang ito. Kumuha siya ng upuan, hinila ito palapit, at niyakap si Seville habang mas banayad ang kanyang tinig kaysa karaniwan. Sa paningin ni Rue, si Seville ay walang pinagkaiba sa isang inakay na ibon na kailangang matutong magpalipad ng mga pakpak, hindi iyong mananatili magpakailanman sa kulungan. Kaya nagpasya siyang humanap ng paraan para palabasin ang binata, upang mabigyan ito ng pagkakataong humakbang palabas. Inutusan niya si Seville na gawin ang isang simpleng gawain, mamitas ng mga dahon ng tsaa para sa kanya. Sa daan, nagkataong nakasalubong ni Seville si Leos. Nang marinig nitong naghahanap siya ng mga dahon ng tsaa, masiglang nagboluntaryo ang bata na magturo ng daan dahil alam daw nito kung saan tumutubo ang pinakamagagandang dahon. Kaya't nagtungo ang dalawa ng mas malalim sa kabubatan. Mula sa malayo, nakita yon ni Seville at agad siyang nabahala. Hindi ligtas ang masukal na kabubatan para sa isang batang walang kasamang tagapagtanggol. Ngunit bago pa man makarating sa kanila ang kanyang mga babala, nakasimangot na si Laos, tumakbo palayo, at umakyat sa puno para magtago. Paulit-ulit siyang tinawag ni Seville, sinasabing bumaba na ito. Ngunit pabulong na lamang umamin si Laos na nagkunwari lang siyang magaling, nagpapanggap na alam ang lahat, pero ngayon pareho silang naligaw. Malumanay na napabuntong hininga si Seville, saka dahan-dahang inalalayan ang bata para hanapin ang daan pauwi. Habang naglalakad sila, biglang napansin ni Laos ang isang daga na ninangatngat ang laylayan ng pantalon ni Seville. Iyon pala ay ang alagang hayop ni Lily. Tuwa-tuwang sinabi ng bata na tiyak na alam ng hayop ang daan pabalik. Kaya't mabilis silang sumunod dito, at hindi nga nagtagal, nakabalik silang ligtas sa simbahan. Pagdating nila, ang unang eksena ay ang ina ni Laos na naghihintay.
Galit itong sumabog, sinermuna ng anak, saka hinila ito sa tainga at kinaladkad papasok. Sa likuran ni Seville, lumitaw ang isang matangkad na figura. Ang pari, malamig ang mukha ngunit mainit ang enerhiya, ay nag-alok kay Seville na pumasok sa simbahan para sa tsaa at mga cake. Sa loob, naroon din si Lily. Agad na inutusan ng pari ang dalaga na tanggalin ang kanyang sombrero upang makapagsalita ng maayos, ngunit matigas siyang tumanggi, natatakot na baka matakot ang bisita. Hindi siya pinakinggan ng pari at marahas na hinila pababa ang sombrero nito. Kita ang tainga ng daga, dahilan upang labis na mapahiya si Lily, halos gusto na niyang magtago sa ilalim ng lupa. Ngunit kalmado lamang ang pari, sinabihan siyang huwag magpakadramatiko at maghanda na agad ng pagkain. Nang maihain na ang pagkain, hinarap ng pari si Seville at sinermunan ito ng husto dahil sa pagpunta sa mapanganib na gubat para lang mamitas ng dahon ng tsaa, gayong marami naman sa paligid ng bahay ni Zero. Gayunman, hinikayat din niya ito, sinasabing ang pagpunta sa iba't ibang lugar at pagkatuto mula sa karanasan ay makatutulong sa kanyang pagyabong kaysa laging nagkukulong sa bahay. Paglabas ni Seville sa simbahan, nasalubong niya si Holt sa daan. Nagulat ito na makita siyang lumabas ng bahay at marahang pinunasan ang mansa ng pagkain sa gilid ng kanyang labi. Ngunit agad napansin ni Seville ang bakas ng dugo sa manggas ni Holt. Mabilis na ipinaliwanag ni Holt na hindi sa kanya ang dugo, kundi sa isang mersenaryo ng sila ng kapatid na tigre ay pumasok sa gubat upang pumatay ng mga mailap na lobo. Sa totoo lang, sa gitna ng labanan, labis siyang natakot kaya hindi niya naibulong sa oras ang kanyang mga orasyon. Isang mersenaryo ang tumindig upang protektahan siya at siya ang nagtamo ng sugat. Bumuhos ang matinding pakiramdam ng kawalan ng silbi kay Holt, dahilan upang siya ay mapaiyak. Nadaanan sila ni Lily, at nang makita niyang umiiyak si Holt, agad niya itong nilapitan upang aluin at inakay palayo. Lumabas naman si Rue, na lihim palang sumusunod mula sa simula, tinawag si Seville pabalik, at sinabing kailangan ng isang tao ang kanyang mahika. Agad silang nagtungo kay Zero, na abalang pinipigilan ang pagdurugo ng kapatid na tigre. Hindi nagdalawang isip si Zero, pagkakita sa kanyang pamangkin, agad niya itong hinalikan upang muling mapunan ang sarili ng mahika, saka ginamit ang mataas na antas ng mahika ng pagpapagaling sa kapatid na tigre. Ang resulta ay kahanga-hanga, agad na bumalik ang lakas at sigla ng katawan ng kapatid na tigre. Ngunit ang una niyang mga salita ay hindi pasasalamat kundi pagsiselos. Hindi niya nagustuhan ang makita si Zero na napakalapit sa batang lalaki. Samantala, labis na nag-aalala si Seville na baka maapektuhan ng aksidente ni Holt ang magiging pagsusuri sa kanya, ngunit parehong tiniyak ni Zero at ng kapatid na tigre na hindi naman umaabot sa antas ng pagpapatalsik ang nangyari. Mahigpit lamang na pinaalalahanan sila ng kapatid na tigre na sa susunod, dapat ay mas maayos ang kanilang pagtutulungan. Biglang naalala ni Seville si Laos at nagmamadaling hinanap ang batang lalaki, upang bigyan ito ng panibagong pagkakataon na muling makasama siya sa pagpunta sa gubat. Ngayon ay malinaw nang naunawaan ni Zero na sinadya ni Rue ang lahat, inutusan ang kanyang pamangkin na gawin ang mga utos upang mahikayat si Seville na lumabas ng bahay. Nagreklamo si Rue na hindi niya gusto ang batang si Seville na palaging ikinukulong ang sarili sa apat na pader. Ngunit para kina Zero at sa kapatid na tigre, normal lamang iyon sapagkat ang kakayahang gawin ang nais mo ay isa ring uri ng kaligayahan. Nang silang dalawa na lang ang natira, seryosong tinanong ni Rue kung bakit kaunti lamang ang mahikang kinuha ni Zero kay Seville. Gayong halata namang mas malaki pa ang pangangailangan niya roon, mahinahong sagot ni Zero na bilang pamilya at tagapagsanay, hindi siya maaaring humingi ng labis dahil kung gagawin niya yon, magiging pagsasamantala na sa batang lalaki. Nagalit si Rue at mariing sinabi na kung magpapatuloy ito, unti-unting tatanda si Zero at mamamatay. Ngunit mumiti lang si Zero at bahagyang napabuntong hininga, dahil para sa kanya, ang mamuhay bilang isang tunay na tao, maranasan ang pagtanda, at isang araw ay mamatay sa tabi ng taong mahal niya, iyon ang tunay na kaligayahan. Samantala, nakaranas din ng suliranin si Kud sa kanyang trabaho. Pumunta siya sa kalapit na nayon upang gamutin ang mga taong tinamaan ng epidemya. Dahil sa sobrang pananabik at sigla, ginamit niya ng sabay-sabay ang lahat ng kanyang lakas upang pagalingin ang lahat ng may sakit, dahilan para tuluyang maubos ang kanyang enerhiya at himatayin sa lugar. Kinailangan siyang buhatin pabalik ng punong manggagamot. Pagkagising niya sa pamilyar na silid, hindi pa man siya lubos na nagkakamalay ay agad na nagtanong kung sino ang susunod na pasyente. Pagbaba niya, narinig niya ang mga kaibigang ikinukwento ang buong pangyayari, kaya't labis siyang nahiya at nagsisi. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na mas malaki pa ang kabuluhang idinulot ni Holt kaysa sa kanya, kaya't nauwi ito sa malakas na pagtatalo ng dalawa. Sa kabutihang palad, dumating si Rue sa tamang oras at mariing pinaalalahanan sila na kung talagang nais nilang maiwasan ang paulit-ulit na problema, kailangan nilang magtrabaho ng mas masipag at may higit na pananagutan. Sa wakas, inanunsyo rin ni Rue na kinabukasan ay kailangang magtipon ang buong grupo kasama si Zero.
Kinabukasan, nagtungo silang lahat sa bahay ni Zero at agad na namangha sa napakalaking koleksyon ng mga aklat. Ipinaliwanag ni Zero na ang mga aklat na nakadisplay sa silid ay mga karaniwang aklat lamang, samantalang ang mga ipinagbabawal na aklat ay nakatago sa isang lihim na aklatan sa hilaga. Pagkarinig nito, hindi maitago ng lahat ang kanilang kasabikan at nagsimulang pag-usapan ang pagbisita roon. Ngunit agad na tumutol si Seville. Matapos ang kamakailang digmaan, ang hilaga ay puno pa rin ng magulong guho at nagwawalang mga halimaw, kaya malinaw na hindi ito angkop para sa isang kaswal na paglalakbay. Napakadelikado ng lugar na iyon na kahit isang biglaang pag-atake lang ay sapat na upang kitilin ang buhay. Dahil dito, napagpasyahan niyang tuluyang kanselahin ang plano ng kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, nanatiling kumpiyansa si Holt, naniniwalang sa tulong ng walang katapusang mahika, at sa pinagsamang lakas ng pag-atake at paggaling ng grupo, magiging di matatalo sila. Sa kabilang banda, walang gaanong tiwala si Kud. Sa kanyang paningin, ang isang salamangkero na aksidenteng umatake sa sarili niyang kakampi, at isang taong madaling maubos ang lakas hanggang sa himatayin, habang nagliligtas ng iba, ay mahirap asahang maging maaasahang katuwang. Habang kumakalat ang tensyon sa paligid, biglang nag-iba ang anyo ni Zero. Matalim ang kanyang pananalita nang sabihin niyang naghanda siya ng espesyal na leksyon para kay Holt, at binigyang diin niyang hindi niya hahayaang makabalik si Holt hanggat hindi nito nasasanay ang bagong uri ng mahika. Agad niyang hinila si Holt, habang si Seville naman ay nakatagpo ng isang kawili-wiling aklat sa estante. Nagsimula ang pagsasanay at pinapagawa ni Zero kay Holt ang isang mahikang atake na Hugis Dragon. Dati ay mahusay ang naging pagganap ni Holt kaya tila nasiyahan si Zero. Ngayon, ipinakita niya ang isang bagong hamon, pinapagamit niya si Holt ng isang orasyon upang sindihan ang lahat ng kandila sa silid. Agad siyang nabigo, nangangatog at napaiyak nang mapagtanto niyang kulang ang kanyang mahika upang mapanatili ang mabigat na orasyong iyon. Ipinakita ni Zero ang tamang paraan, gamit lamang ang dami ng mahika na ipinagamit din kay Holt, ngunit nagawa niyang lumikha ng epekto na ilang ulit na mas makapangyarihan. Ginamit ni Zero ang pagkakataong iyon upang ipaliwanag pa kung paano kontrolin at gamitin ng mas mahusay ang mahika. Ngunit bago pa matapos ang kanyang paliwanag, bigla siyang nawalan ng malay. Ganap nang naubos ang mahika sa kanyang katawan, dahilan upang kabahan ang kanyang mag-aaral at agad siyang tulungan. Sinubukan ni Seville na maglipat ng enerhiya sa kanya, ngunit walang anumang bisa. Sa sandaling iyon, naisip pa niyang ulitin ang ginawa niya noon. Ngunit umiling si Zero, sinabing sa pagkakataong ito, hindi na yon gagana. Bagaman pinilit niyang tumayo at sinabing isang masaganang pagkain lang ang kailangan para bumuti ang pakiramdam niya, agad din siyang muling bumagsak. Mabilis siyang sinalo ni Seville, at ang mainat nitong kilos ay nagpapaalala kay Zero sa kanyang kapatid. Dinala siya ni Seville sa kanyang silid, at ilang beses pang sinubukang maglipat ng mahika, ngunit nabigo rin sa bawat pagtatangka. Maamo siyang pinigilan ni Zero, sinasabing kung gugustuhin niya talaga, madali lang para sa kanya na sipsipin ang mahika ng binata. Ngunit napatigil si Seville, napako ang tingin sa mga mata ni Zero, mga matang kapareho ng sa kanyang kapatid. Bigla niyang naitanong kung may alam ba ito tungkol sa kanyang ina, ngunit sumagot si Zero na wala siyang anumang nalalaman tungkol dito. Ngunit tungkol sa kanyang ama, mas alam iyon ni Zero kaysa kaninuman. Hindi kailanman naisip ni Seville na mayroon siyang ama. Ngunit bago pa siya makapagtanong pa, itinuro na siya ni Zero sa librong dinala niya mula sa aklatan. Nang ipahayag ni Seville ang balak niyang pumasok sa gubat upang maghanap ng mga halamang gamot at gamitin ang libro para sa pananaliksik, napatawa si Zero. Sinabing magiging napakahirap noon dahil parehong magulo at mahirap basahin ang sulat kamay doon. Gayunman, para kay Seville ay normal lang iyon, at naunawaan pa nga niya ang karamihan dahil hindi rin naman kagandahan ang sarili niyang sulat. Ang kanyang ama ay isang pambihirang henyo, at marahil tanging siya lamang ang makakaunawa ng mga lihim na nakapaloob sa librong iyon. Pagkaraan, nagmamadaling dumating ang kapatid na tigre dala ang pagkain. Pagkakita pa lang kay Seville, agad siyang nagpasalamat dahil naibalik nito si Zero sa oras. Kung hindi, maaaring mas malala pa ang nangyari. Naramdaman ni Seville ang pagkakasala dahil hindi niya nagawang maglipat ng mahika upang tulungan ito. Ngunit agad itong napansin ni Zero at nagpasya siyang sabihin ang isang mahalagang bagay. Direkta niyang tinanong kung nais ba nitong maging isang gumagamit ng mahika na dalubhasa sa pagbibigay ng mahika. O kung nais ba niyang tahakin ang landas ng isang tunay na mangkukulam. Kung pipiliin lamang niya ang una, wala nang maitutulong pa ang nayon upang siya ay umunlad. Pinayuhan ni Zero si Seville na pag-isipan itong mabuti. Dinala ni Seville ang libro sa gubat kasama si Laos. Habang naglalakad, pinag-aralan nila ito at agad niyang napagtanto na naglalaman iyon ng maraming mahalagang kaalaman. Makalipas ang ilang sandali, napansin nila ang bangkay ng usa na kakapapatay pa lamang ng mga lobo. Bago pa sila makalingon, bumungad sa kanila ang isang kagubatan ng maningning na pulang mga bulaklak.
Eksaktong uri ng halaman na kanilang hinahanap. Hindi maitago ni Laos ang tuwa, agad siyang tumakbo papasok sa gitna ng kagubatan ng mga bulaklak, habang si Seville ay biglang nakaramdam ng kaba. Ang masamang kutob ay nagpasiklab sa tibok ng kanyang puso, at tama nga siya. Isang kakaibang nilalang ang lumitaw mula sa kagubatan ng mga bulaklak. Sumigaw si Seville kay Laos na dumapa, ngunit huli na. Piniga ng halimaw ang kapangyarihan nito, saka pinakawalan ang sunod-sunod na mga tinik na parang ulan ng mga palaso. Nasugatan si Seville sa iba't ibang bahagi ng katawan, ngunit ang pinakanakatakot para sa kanya ay ang makita si Laos na tinamaan din ng malubha. Nawalan ng malay ang bata, mahina ang paghinga. Sinubukan ni Seville na bigkasin ang isang pagpapagaling na orasyon, ngunit tulad ng dati, nabigo siyang muli. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, niyakap na lamang niya si Laos at tumakbo pabalik sa nayon. Dahil sa sunod-sunod na sakit, unti-unting nagdilim ang kanyang diwa. Sinisi niya ang sarili dahil sa pagpapabaya sa pagsasanay, dahil sa palagi niyang pag-asa sa iba. Sa gitna ng desperasyon, may tinig na umalingaw sa kanyang isip. Tinigyon ni Rue gamit ang mahiwagang uwak ni Ludin na nakakita sa kanya. Inutusan siya ni Rue na huwag bumagsak, na magpatuloy tumakbo dahil paparating na si Zero. Kung magmamadali siya, may pag-asa pang mabuhay si Laos. Mumata si Seville at tumindig, ginamit ang natitirang lakas upang tumakbo patungo sa nayon. Sa wakas, nakasalubong niya si Zero at ang grupo ng mga mersenaryo. Napaiyak si Seville, paulit-ulit na humihingi ng tawad dahil hindi niya magamot si Laos. Pinayapa siya ng kapatid na tigre, sinabing ginawa na niya ang lahat ng makakaya. Dumating din agad si Rue at mariing ipinag-utos kay Zero na gamitin ang kanyang dugo bilang daluyan upang mailigtas ang bata. Hindi nag-atubili, hiwa ni Rue ang kanyang pulso upang dumaloy ang dugo na parang batis, at agad na inilapat ni Zero ang mataas na antas ng pagpapagaling na mahika. Dahil dito, nakaligtas si Leo sa karit ng kamatayan. Dinala nila ang isa't isa sa klinika. Mabilis na ginamot ni Kud ang mga sugat, ngunit siya rin ay labis na pagod. Ikinuwento ni Seville ang hugis ng halimaw, dahilan upang agad itong makilala ni Rue bilang isang uri ng halimaw na nilikha ng mga demonyo. Karaniwan, nagkukunwaring bangkay ng hayop ang lahi na ito upang makahuli ng biktima, pagkatapos ay ginagamit ang mga tinik para sumipsip ng dugo, at kalaunan ay nagbabago sa bagong anyo. Tinawag ng mga tao itong mga bulaklak na karayom. Normal, lumalabas lamang sila sa hilaga, ngunit ngayon ay nakita sa timog. Malinaw na may sinadyang ikalat ang panganib. Agad na ipinadala ni Zero si Kud at ang kapatid na tigre upang imbestigahan. Ngunit sa pagbukas nila ng pinto, nakita nila si Holdom na nakaharang, sinasabing narito siya upang suriin ang sitwasyon. Pagkatapos, pumunta sila sa simbahan upang talakayin ito kasama ang pari. Lumitaw ang mga balita na may isang tao na nangongolekta ng mga labi mula sa lumang sakuna at ibinibenta ito sa itim na merkado sa mataas na presyo. Bagaman walang ebidensya, ang paglitaw ng mga halimaw sa kabubatan ay lalong nagpataas ng hinala sa balitang ito. Nagpasya ang pari na isama si Lily sa investigasyon, habang ang kapatid na tigre ay kailangang pumunta sa kalapit na nayon upang magbigay babala. Ngunit kung aalis ang dalawa, walang sino man ang magpoprotekta sa nayon. Sa huli, ang responsibilidad ng pangangalaga sa lugar ay ipinagkatiwala kay Holdom kahit na hindi siya masyadong handa. Samantala, biglang humiling si Zero na sumama sa kapatid na tigre. Sinubukan niyang kumbinsihin ito na manatili dahil kakapusan lang ng mahika at ang pagsama ngayon ay dagdag lamang sa pasanin. Ngunit napilitan pa rin ang kapatid na tigre na payagan si Zero na samahan siya. Sandali lamang, lumitaw ang lobo sa ospital at nagreklamo na dapat inspeksyon lamang ang kanyang gagawin, ngunit pilit siyang binigyan ng karagdagang tungkulin na protektahan ang nayon. Pagkatapos niyang sabihin ito, pinatalsik niya ang mga estudyante upang manatili mag-isa kasama si Rue. Sa puntong iyon, direkta siyang hiningi ni Rue na maging malinaw dahil ang oras ng kanyang paglitaw sa nayon at ang pagkakatuklas ng mga halimaw ay isang hindi kapanipaniwalang pagkakataon. Ngunit kung balak niyang wasakin ang nayon, ginawa na sana niya yon mula pa sa simula, sa halip na paikot-ikot. Sa ngayon, pinili ni Rue na pagkatiwalaan siya, habang nagtanong ang lobo kung may paraan ba siya upang hawakan ang mga labi, dahil siya lamang ang bruha na pinagkakatiwalaan ng kanyang amo. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala kay Rue ng kanyang kaibigang kabataan na nagsakripisyo upang protektahan ang lahat, na nagpatibay sa kanyang paniniwala na gugustuhin din ng taong iyon na ipagpatuloy niya ang misyon ng pagprotekta sa nayon. Tinanggap ni Rue ang misyon ngunit hindi nakalimutang humingi ng kabayaran. Sumagot ang lobo na hihingin niya ang pahintulot ng punong guro para basahin niya ang walang laman na aklat na labis ikinatuwa ni Rue. Pagkatapos ng insidente sa kabubatan, nagpasya si Seville na maging isang tunay na mangkukulam at determinado siyang magsanay. Hiningi niya sa kanyang dalawang kaibigan na turuan siya ng mahika at bilang kapalit, siya ang magpapaayos ng kanilang mahika. Pumayag silang dalawa, lalo na si Holt na malinaw na ipinahayag ang kanyang kabustuhang ma-charge ng mahika sa pamamagitan ng halik.
Ngunit patuloy na inosente nitong tinanggihan ni Seville. Bigla namang dumaan ang lobo, naghahanap ng inn upang magpahinga, at pumayag si Seville na siya ang patnubayan papunta roon. Sinikap ng lobo na panatilihin ang kanyang kumpas, sapagkat natakot siyang kung mahuli siyang kasama ang isang batang babae papunta sa inn, mabilis na tataas ang populasyon ng ngayon. Mahigpit na hiniling ng 3 babae na magsampa ng reklamo sa punong guro, sinasabing siya ay isang perbertidong gwardiya. Samantala, dumating ang isang tiyo, humiling na makausap si Seville ng pribado. Alam ng tiyo na hindi si Seville ang sanhi ng pinsala sa kanyang anak, at siya pa nga ang nagligtas kay Leos, ngunit ayaw pa rin niyang lumapit si Seville sa kanyang anak. Pagkatapos ng mga yon, umalis siya, iniwan si Seville ng mag-isa. Sa sandaling iyon, bigla siyang inatake mula sa likuran. Ang umaatake ay walang iba kundi ang brutal na hukom na kanilang nakasalubong sa kagubatan. Pinigilan niya si Seville, pinakawalan sa walang malay, saka tinakpan ang kanyang ulo ng bag, itinapon sa karwahe ng kabayo, at direktang dinala sa madilim na kagubatan. Sa kadiliman, narinig ni Seville ang tinig ng isang babae na nagtatanong kung gaano katagal niyang balak itago ang kanyang tunay na kalikasan. Bumaha ang nakakatakot na mga alaala. Nakita niya ang kanyang ina na itinatago siya sa isang aparador at iniutos na huwag lalapit sa bruha na may parehong mga mata tulad ng sa kanya dahil kukunin nito ang lahat sa kanya. Ipinako ng kanyang ina ang pinto, ngunit biglang sumabog ang buong bahay. Lumitaw ang isang bruha na uhaw sa kapangyarihan, malakas na nag-utos na lumabas siya, kung hindi, mamamatay ang kanyang ina. Lumabas si Seville mula sa aparador, ngunit nilabag ng bruha ang kanyang pangako, direkta niyang pinatay ang ina sa harap ng mga mata ni Seville, na nagdulot ng pagbagsak ng di-mature na espiritu ng bata. Hinawakan niya si Seville, may intensyong agawin ang kanyang magic. Ipinasok niya ang kamay sa dibdib ni Seville upang sumipsip ng daloy ng magic. Ngunit sa sandaling nakakuha na siya ng sapat, bago pa man niya itulak si Seville, mahigpit itong humawak sa kanyang kamay, na nagdulot ng sobrang lakas na nag-backfire. Nagpumilit ang bruha, ngunit huli na, natunaw ang kanyang katawan na parang putik. Sumigaw si Seville, nakataka sa bangungot, ngunit agad siyang sinampal ng hukom dahil sa ingay. Ipinaalam sa kanya na sa pagkakataong ito, ang utos ay buhay siyang dakpin, kaya hindi siya maaring torturin ayon sa gusto ng hukom. Bigla, narinig ang tinig mula sa malayo habang sina Cud at Holt ay sumunod sa kanila sakay ng kabayo. Tumalo ng dalawa sa harap ni Seville at nang makita ang hukom, napilitan silang makipaglaban. Pinutol ni Cud ang kanyang buntot at iniabot ito kay Holt para magamit bilang daluyan sa pagsasangguni. Matagumpay na nagsagawa si Holt ng pagsangguni ng isang asul na dragon gamit ang magic, kahit hindi na niya kinailangang bigkasin ang spell. Diretso tumugis ang dragon sa hukom, na nagulat siya, habang ang asul na apoy ay pinutol din ang mga lubid nang hindi nasasaktan si Seville. Naghanda na ang hukom na kontrahin ito, ngunit nakalapit na si Seville, nagbabanta na manatili siya sa lugar o mamatay kaagad. Samantala, abala si Rue sa paglilinis ng mga labi ng halimaw sa gubat. Iniutos niya kay Ludens na kumilos. Habang maginhawang nanonood, kumalat si Ludens sa paligid, kinokolekta ang matutulis na pira-piraso at nilulunok ng buo. Pagpapatuloy ng pag-uwi, nakatagpo niya ang isang lalaki na tinuklaw ng mga bubuyog hanggang sa namutla ang mukha, kaya dinala niya ito pabalik sa nayon. Sa daan, nakita niya ang lobo na nakahiga at walang malay sa tarangkahan, ginising niya ito, at tinanong kung bakit. Naalala ng lobo na may nagulat na dinukot si Seville. Nais agad ng 2 estudyante na mag-rescue, ngunit nang subukan niyang pigilan sila, tinamaan siya ng spell na nagpapatulog at nahulog sa gitna ng daan. Nag-alala siya na nasa panganib ang mga estudyante, ngunit nauna nang inasahan ng guro ang lahat, sinasabing ito ay tiyak na plano ng prinsipal upang subukin ang kakayahan ng mga estudyante. Kinailangan ng lobo na umamin rito. Gayunpaman, nababahala siya dahil ang ginamit sa pagkakataong ito ay ang mabagsik na hukom. Balik sa laban, ginamit ng hukom ang bakal na ulo niya upang hampasin si Seville, na nagdulot ng bukol sa kanyang ulo, at naghatid ng mas mabibigat na suntok na nagpahirap sa kanyang mga braso, habang ang dalawa pa ay nahulog rin. Nang makita ito, naniwala siyang matagumpay ang misyon dahil maaring pagalingin ang ganitong antas ng pinsala. Ngunit nakakagulat, ang kamay niya na may hawak na martilyo ay naputol, at ang katawan niya ay mahigpit na nabalot ng mga sinulid na biglang lumitaw mula sa wala. Napagtanto niya na ito ay teknik ng bulag na pari na dapat ay umalis na sa nayon. Lumitaw ang pari mula sa kadiliman, ipinaliwanag na pinaalalahanan siya ng daga sa simbahan, kaya nagkaroon siya ng oras upang bumalik. Pinatay niya ang lahat ng mga lampara ng langis, at nang natakpan ang liwanag ng buwan, tinanggal niya ang kanyang panyo sa mata. Nagpakita ang pari ng kalupitan, pinutol ang parehong binti ng hukom, sinasabi habang ginagawa ito na maaari pa rin itong maibalik sa tulong ng mahika. Agad na dumiretso si Zero at ang kapatid na tigre, natatakot na hahatiin ng pari ang kalaban, ngunit sa kabutihang palad, huminto siya sa oras. Lumabas din si Naru at ang lobo, nasaksihan ang malupit na pambubugbog sa mga estudyante.
Galit na tinanong ni Zero ang lobo na natakot at nagtago sa likod ng guro. Binalaan ni Zero na kailangan niyang magsabi ng totoo o haharap sa parusa. Sa huli, kinailangan ng lobo na aminin na ang hukom ay inatasang dalhin ang isang estudyante ng buhay upang makatakas sa sentensya ng kamatayan, habang ang totoong layunin ay subukin ang kakayahan ng nayon na protektahan ang mga mangkukulam. Sama-samang sinisi ng lahat ang lobo sa kanyang kakulangan, ngunit itinuro ni Zero na masyadong halata ang butas sa depensa ng nayon, kaya't madaling nakapasok ang hukom. Tinanong at sinuri ni na kapatid na tigre at pari na kulang pa rin ang puwersa ng labanan sa nayon, at kapag napakalat, mas lalo itong magbubunyag ng kahinaan. Inamin nila na ang mga mangkukulam ay naapektuhan, at kung hindi nila maprotektahan ang mga ito, ang kanilang reputasyon ay tuluyan ng masisira. Samantala, naisip ng lobo na gamitin ni Zero ang hukom. Mariing tumutol ang hukom, sinasabing lampas ito sa kasunduan, ngunit binalaan siya ng lobo na nasira na niya ang kanyang pangako noon, kaya kung nais niyang mabuhay, kailangan niyang sumunod. Tinanggap ni Zero ang mungkahi. Kinabukasan, nang ipahayag ito sa mga estudyante, agad na nagpakita ng matinding reaksyon. Iginiit ng babae na hindi mapagkakatiwalaan ang hukom at hiniling ang kanyang pagbitay. Sumagot si Zero na kung tunay niyang nais ng paghihiganti, maaari niya itong makuha. Ngunit ang galit ay lumikha lamang ng masamang siklo. Maraming kasalanan ng hukom, ngunit ngayon ay may pagkakataon siyang magsisi sa pamamagitan ng pagprotekta sa nayon. Gayunpaman, nanatiling galit ang babae dahil sa dami ng taong napatay niya. Nangunahan ang pari, sinasabing noong siya ay naglingkod pa sa simbahan, marami rin siyang napatay ayon sa utos, at marami ring buhay ang nilamon ni Ruiz Ludens. Dahil sa presyon ng lahat, napaiyak siya, ngunit sa huli, tinanggap din niya. Sa kondisyon na ang hukom ay mananatiling nasa ilalim ng superbisyon ng kapatid na tigre, at siya mismo ang magkakaroon ng karapatang utusan siya sa panahong iyon. Kinabukasan, bago lisanin ang nayon, ipinahayag ng lobo ang kanyang kahilingan na samahan siya ni Ru sa ipinagbabawal na aklatan sa Hilaga. Ngunit tumanggi siya dahil kailangan pa niyang superbisahan ang mga estudyante sa paglalakbay na ito. Reluctantly, umalis ang lobo. Pagbalik ni Ru, narinig niya sina Seville at Holt na nag-uusap. Sinabi ni Seville na naibalik na niya ang kanyang mga alaala, bagamat hindi masyadong maganda at tila kakaiba pa rin. Bukod dito, hindi gaanong nakatulong ang pag-alala. Sa isang lubhang negatibong eke, nahirapan siyang maunawaan ang damdamin ng tao, lalo na ang pag-ibig. Binigyang diin ni Seville na may nagsabi minsan na tila gusto siya ni Holt, na nagpagulo sa mukha ni Holt at naging mapula. Curiously, tinanong ni Seville kung ano ang pakiramdam ng pag-ibig, at sinagot ni Holt na kapag gusto mo ang isang tao, nais mong maging espesyal sa kanila. Inosenteng sinabi ni Seville na kung ganoon, espesyal din si Holt sa kanya, na nagpatanto kay Holt na nagkamali siya sa unang akala. Bigla namang naalala ni Seville, sinabing marahil mas gusto niya si Ru, na nagdulot ng kaunting lungkot kay Holt. Ngunit matyaga pa rin siyang nagbigay ng payo sa kanya. Humiling si Holt ng umaga para sa pag-charge ng magic, ngunit ang kakilakilabot na mga alaala ay nagpahinto sa kamay ni Seville. Tumakas siya ng naguguluhan upang hanapin si Zero. Sa bahay ni Zero, pinawi ang kanyang takot at inimbitahan siyang maupo at uminom ng tsaa. Ipinaliwanag niya na naibalik na ang kanyang mga alaala, kahit na hindi niya alam kung bakit. Naniniwala si Zero na delikado ito, ngunit patunay din na siya ay unti-unting nagkakaroon ng lakas, hindi na isang walang laman na sisidlan. Pinayuhan siya ni Zero na harapin ang kanyang mga alaala at maging mas malakas upang maprotektahan ang lahat. Ibinunyag rin ni Seville ang utos ng kanyang ina na lumayo sa isang bruha na may mga mata na katulad ng sa kanya. Ngumiti si Zero, kumislap ang kanyang mga mata habang ibinunyag ang katotohanan. Ang mga espesyal na mata na ito ay minana mula sa kanyang ama, na siya ring ama ni Number 13. Ang taong iyon ay kapatid ng bruha na si Number 13. Ipinaliwanag ni Zero na sa kanila, si Number 13 lamang ang natitirang kamag-anak dahil kaya niyang wasakin ang buong mundo. Ang kapanganakan ni Seville ay orihinal na inihanda para sa kanya, habang ang magic ni Zero ay unti-unting nauubos. Hinanap ni Number 13 ang ina ni Seville. Ginamit ang sariling linya ng dugo upang lumikha ng isang bata na may walang katapusang magic, at balak niyang ibigay ang kapangyarihang iyon kay Zero. Ngunit natuklasan ito ng ina ni Seville at tumakas kasama ang kanyang anak. Naramdaman ni Zero ang pagkakasala, ngunit pinalakas siya ni Seville, sinabing dahil sa kanya siya ay ipinanganak. Natawa si Zero, sinabing siya ang pinakamagandang bagay na naiwan ni Number 13. Nais ni Seville na malaman pa ang tungkol sa kanyang ama, at sinabi ni Zero na sobrang rasyonal siya hanggang sa sukdulan na naging sanhi ng digmaan sa mundo ng mga mangkukulam. Naalala ni Seville ang umaga nang nag-atubili siyang ibahagi ang magic kay Holt, natatakot na siya ay mamamatay. Nagpasya siyang maging tagapagbigay ng magic kahit hanggang matapos ang internship, at hiningi kay Zero ang pagsasanay. Pumayag si Zero at sinimulan ang ehersisyo ng sirkulasyon ng magic.
Habang hawak ni Seville ang kanyang kamay upang maglipat ng magic, narinig niya ang isang sigaw, ngunit hindi siya pinayagan ni Zero na ma-distract. Pinaalala na kailangan niyang kontrolin ang sarili bago gustong tulungan ang mga kakampi. Samantala, nakaupo si Rue sa tabi ng ilog, sinusubukang kalimutan ang sinabi ni Seville tungkol sa pagkagusto niya sa kanya. Bigla ang lumitaw si Holt sa likod niya at ikinuwento ang pangyayaring iyon. Nagulat si Rue at nahulog sa ilog, pagkatapos ay sinabi sa kanya na huwag magkalat ng kwento. Nag-aalala si Holt at tinanong kung tatakbo siya, dahil narinig niya na kapag ang isang mangkukulam ay tumanggap ng pagpapahayag mula sa isang estudyante, magtatakda ito ng distansya. Talaga namang balak ni Rue na umalis, ngunit niyakap siya ni Holt at umiyak, pinapaniwala siya na huwag pupunta saan man hanggang matapos ang internship. Ang sigaw mula sa ospital ang nagpadali sa kanila doon agad. Natagpuan nila si Kot na nasugatan at ang hukom na pinipigil ang maliit na batang nailigtas mula sa kagubatan. Sumigaw si Holt na pakawalan niya ito at agad niyang binitiwan ang pagkakahawak. Kinuha ng bata ang matalim na piraso at sumugod kay Rue, ngunit kalmado niyang tinawag ang tunay na pangalan nito at ibinalik sa kama. Hinala ni Kud na ipinadala siya ng simbahan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang babae, dating guro ni Rue, na nagdala ng tanghalian para sa mga pasyente, parehong sa hukom at sa bata. Ito ang nagpatibay kay Rue na ang bata ay sirang bait lamang mula sa simbahan upang pukawin ang galit sa nayon. Habang nag-uusap sila, tinuruan ng babaeng may pulang buhok ang hukom kung paano dapat kumilos. Hindi siya nag-alala, ang gusto lang ay alisin ang kanyang target. Nang banta niyang ipigtal siya, nakasalubong niya ang tungkod ng guro at napilitan siyang umatras. Pagkatapos noon, dinala siya ng babaeng may pulang buhok sa isang paglilibot sa nayon. Dumating din ang kapatid na tigre, at nang makita niyang bata lamang ang umaatake, hindi niya ito pinahirapan. Mariing nagtalo si Cod, ngunit iniwan ng kapatid na tigre ang pag-interoga sa pari. Habang naghahanda ang pari na tanungin ang bata, bigla siyang inatake, ngunit sa kabutihang palad ay nakaiwas. Lumabas na muling nakabuo ng malay ang bata at narinig ang lahat. Pinilit ng pari na sumagot siya sa dilim, umaasa sa ekspresyon ng mukha at paghinga upang matukoy ang kasinungalingan. Ngunit sa huli, hindi nila nakuha ang mahalagang impormasyon. Napagpasyahan ni Rue na tiyak na sangkot ang mga mataas na opisyal ng simbahan, ginagamit ang mga labi ng sakuna bilang pain upang lihim na magpasimula ng digmaan, kaya kailangan nilang maging lubhang maingat. Narinig ni Holt ang lahat sa labas ng pinto, hindi masaya na ang mga nakatatanda ang gumagawa ng desisyon ng mag-isa. Naglakad-lakad siya sa nayon, pagkatapos ay pumunta sa paaralan at nakita ang hukom na nagtuturo sa mga bata kung paano maghabi ng basket. Ipinaliwanag ng guro na ito ay simpleng bitag sa isda lamang, ngunit para kay Holt, muling bumuhos ang nakakatakot na alaala tungkol sa kanya at sa dagat ng apoy mula maraming taon na ang nakalipas, na sumakit sa kanya at nagpatibay ng kanyang determinasyon na magbantay. Hindi natakot ang mga bata sa kanya kahit kaunti. Napapansin ni Holt, iginiit na hindi natatakot ang mga taga-nayon sa sinuman. Samantala, nakatanggap si Kud ng mensahe mula sa daga ni Lily na nag-ulat na naipagpaliban ang paglilipat ng bata kay Winius, na ikinainis niya at nagpasya na ilabas ang bata. Nagmumura ang maliit na batang lalaki na maaari na sana siyang mamatay bilang bayani at maiwan ang kanyang pangalan sa mga libro ng kasaysayan. Ngunit sa huli, pinayagan siyang magpatuloy sa buhay. Palagi niyang pinaniwalaan na ang mga bruha at bumagsak na hayop ay masasamang nilalang na kailangang puksain. Kaya nang matanto niyang hindi pala ganito ang mga bagay, lalo pang lumaki ang kanyang pagkadismaya. Naramdaman ni Seville ang awa at kalungkutan habang nakikita ang baluktot na pananaw ng bata sa mundo sa ganitong murang edad. Kaya dinala niya ito sa simbahan at binigyan ng pagkain na inihanda ni Lily. Sobrang nagustuhan ng maliit na batang lalaki ang pagkain na parabang naadik siya sa mga ulam na iyon. Ngunit nang tinanggal ni Seville ang sombrero ni Lily at ipinakita na kakain lang niya ng pagkain na niluto ng isang daga, namutla ang kanyang mukha sa takot. Nagpanik si Lily at paulit-ulit humingi ng paumanhin na nagdulot din sa maliit na batang lalaki ng pagkakasala sa pagiging basto sa kanya. Pagkatapos noon, dinala ni Seville ang bata sa isang malinis at tahimik na silid para makapagpahinga. Ngunit nanatiling mapanuri ang maliit na batang lalaki, iniisip na sadyang niloloko siya ng mga tao sa simbahan dahil itinuro sa kanya na ang mga bruha at bumagsak na hayop ay likas na masamang demonyo. Sa gabing iyon, buong tuwa ipinakita ni Seville kay Zero na matagumpay niyang na-practice at magagamit ng epektibo ang mga spell ng liwanag, kahit na nahahati pa niya ang liwanag sa iba't ibang hugis ng sabay-sabay. Nagtipon ang kanyang mga kaibigan at sobrang nasasabik, lahat ay gustong subukan ito mismo. Kaya humiling silang hiramin ang Luden staff para sa eksperimento dahil direktang subukan ito sa tao ay masyadong delikado. Agad namang pumayag si Rue dahil pinahahalagahan niya ang mga may hangarin sa pagpapabuti. Sa gitna nito, biglang inamin ni Seville na gusto niya si Rue at nais pa siyang pakasalan.
Ang hindi inaasahang pag-amin ay pansamantalang nagbago sa 300 taong gulang na babae na maging isang mahiyain na 17 taong gulang na dalaga. Inisip niya na masyadong padalos-dalos si Seville. Hindi pinansin ni Seville iyon, sinabi sa kanya na magpanggap na hindi niya narinig ang anuman, ngunit sa kanyang puso, mas madali itong sabihin kaysa gawin. Hindi ito bagay na pwedeng tratuhin na parang hindi nangyari. Sinisikap ng simbahan na brainwash-in ang maliit na batang lalaki at gawing sandata laban sa mga bruha. Nagising mula sa bangungot, inimbitahan siya ni Holt na mangisda kasama ang mga bata sa baryo. Pumunta sila sa silangang dalampasigan at tinanong ng bata si Holt kung paano nila mapagkakatiwalaan ang isang tulad ng brutal na hukom. Sabi ni Holt, ang tiwala ay kailangang patunayan bit by bit. Hindi rin siya lubos na nagtitiwala rito, ngunit handa pa ring bigyan ito ng pagkakataon, basta't hindi mananakit ang maliit na bata sa sinuman. Ang bata, na naguguluhan na, ay pinagtaksilan ng kanyang rumbling na tiyan na nagpatawa sa buong grupo. Ngunit sa kanyang mga mata, tila marami pang naiwan na kaisipan. Sa ibang lugar, biglang nagising si Rue, nagulat dahil ang kanyang pamangkin ay biglang lumitaw sa kanyang silid. Gusto lang ni Seville na mag-eksperimento at sinabi sa kanya na kahapon ay ginamit niya ang kaalaman mula sa aklat ng kanyang ama para gumawa ng potion. Tiningnan ito ni Rue ngunit hindi niya maintindihan kahit isang karakter, samantalang ang kanyang pamangkin ay naintindihan lahat. Nang malaman niyang si Brother 13 ang may akda, agad na naunawaan ni Rue ang maraming bagay. Lalo siyang nagulat nang makita si Seville na kinikilala iyon bilang kanyang ama, ngunit walang reaksyon sa pinakamalaking kontrabida ng siglo. Si Seville ay interesado lamang sa formula ng potion na naglalaman ng magic, dahil kung magiging matagumpay, maibabalik nito ang magic sa gumagamit. Kaya ipinilit niyang hiramin ang Luden staff. Ibinuhos ni Seville ang isang patak ng potion sa core ng staff, at agad itong nagniningning. Hinawakan ni Ludens ang test tube, iniinom lahat, at kahit sumayaw sa tuwa. Hinawakan ni Rue ang staff at nadiskubre na ang magic sa loob ay kasing lakas ng dalawang sorcerer na ikinagulat ni Seville dahil noong ginagawa ang potion, sadyang pinigilan niya ang kapangyarihan nito. Determinado si Seville na gumawa pa ng mas maraming potion, ngunit matapat din niyang sinabi na ipagpapatuloy niya ang pag-propose sa guro. Na-fluster si Rue sa kanyang pagpupursige at tanging mahinahong pinapauwi siya para makapag-focus sa pagbabantay. Noong panahong iyon, pinapanood ni Cud ang mga bata na naglalaro sa tabing ilog kasama si Holt. Ang brutal na judge na nasaksihan ang eksenang iyon ay naalala ang kanyang miserable na pagkabata na namuhay sa ilalim ng karahasan ng ama na nagturo lamang sa kanya kung paano maglatag ng bitag para mabuhay bilang mga ngaso. Minsan, may dumating na maharlika upang kunin siya at ang kanyang ama para maglatag ng bitag, tortyuhin at hulihin ang mga tumakas na alipin. Pagkatapos noon, pinatay ng mga miyembro ng samahan ng judge ang maharlika at kinuha siya sa hukbo ng simbahan laban sa mga bruha. Balik sa kasalukuyan, nakipag-chat siya kay Holzful. Siya ay mula sa Hilaga, na ang kanyang lupang sinilangan ay winasak ng mga bruha, ngunit pinili niyang mamuhay ng payapa kasama nila. Habang naglalaro si Holzful sa mga bata, lumapit si Holt na nagsabing nahulog ang loob niya sa batang guro. Biglang nakita nila ang batang lalaki na pumasok sa ilog na may hitsura ng zombie. Agad na naramdaman ng judge ang panganib at sumigaw na lumayo ang lahat. Sandali lang pagkatapos, pumutok ang tiyan ng bata, at mula sa loob nito, lumabas ang isang malaking bibig na puno ng ngipin. Agad na sumugod ang judge at sinipa ang halimaw, na may intensyong suntukin ito hanggang mamatay. Ngunit lumaki ang dalawang braso nitong parang palakol na pumutol sa kanyang braso. Dahil dito, niyakap niya ng mahigpit ang batang guro at tumalon palabas ng ilog. Sinubukan ni Holt na gumamit ng sleep magic, ngunit hindi naapektuhan ang halimaw. Marahil dahil ganap na walang malay ang bata. Patuloy na lumalaki ang mas maruruming bibig sa katawan nito. Nalaman ng judge na ang dinala ng bata ay hindi lang simpleng halimaw, kundi isang death soldier mula sa extremist faction. Sinabi niya sa lahat na tumakbo, iniwan siya para harapin ito. Ngunit alam ni Holt na hindi siya sapat na malakas at wala siyang sandata. Matapang niyang pinangunahan ang mga bata palayo upang hindi sila madistract. Habang papalapit ang halimaw, sinabi ni Holt sa judge na hawakan ito ng mahigpit para makapag-recite siya ng spell. Nanganib ang judge sa kanyang buhay habang hawak ang dalawang cleaver limbs, pinanatili ang distansya ngunit patuloy na naistab. Nang matapos ni Holt ang kanyang mahabang spell, nasakripisyo na ng judge ang isang paa. Itinayo ng magic ang 4 na stone walls na pumapalibot sa halimaw, ngunit hindi ito sapat upang pigilan ito. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kinailangan nilang piliin na patayin parehong ang bata at ang halimaw. Sumugod ang judge pasulong upang protektahan ang kanyang katawan. Nag-atubili pa rin si Holt, ngunit determinado si Cod, pinuputol ang buntot para sa huling sakripisyo. Ang pagsasagawa ng prolonged spell ay nagdulot ng kaba sa lahat, habang iniisip ng judge na iniwan na siya. Sa kabutihang palad, may natira pa rin kaunting pagkatao si Cod at ginamot ang kanyang mga sugat.
Ngunit sa oras na inisip nilang tapos na, daan-daang naritrap na parang organismo ang bumuhos mula sa nasunog na labi ng halimaw, nagdulot ng takot sa lahat. Napakaraming dugo na nawala sa Judge, kaya hindi na siya makalakad. Kailangan siyang suportahan ng dalawang bata. Biglang napansin niya ang isang bagay, pinisil ang kanilang mga ulo sa lupa, at sinabihan silang tumahimik. Lumabas si Rue. Inanyayahan niya si Ludens na kumain ng magaang pagkain, at agad nitong binuksan ang bibig na puno ng ngipin at nilamon ang lahat ng malas na insekto sa isang lunok. Matapos ang malagim na pagkamatay ng bata, tahimik na inasikaso ni Seville, Cood, at Holt ang libing. Sa panahong iyon, nakayuko si Seville ng matagal, ipinangako sa kanyang sarili na hindi na niya pahihintulutan na mamatay ang iba ng hindi makatarungan. Sa ilalim ng mabigat na langit, biglang umalingaw-ngaw ang isang dagundong ng dragon mula sa malayo. Ang Dragon Breaking King ay bumaba sakay ng isang fire dragon, dala ang isang utos mula sa kaharian ng Winus. Ang baryo na ito ay malapit ng maging larangan ng digmaan. Nagulat ang tatlo, bawat isa ay naunawaan na napakalapit na ng madugong bagyo. Agad na nagmadali ang grupo pabalik sa baryo upang makipagkita kay Zero at linawin ang sitwasyon. Tinatanggap sila ni Zero ng kalmado, sinasabing kung hindi babalik ang mga estudyante ayon sa utos ng academy, lahat ay agad na ma-reject. Pinatibay pa rin ni Cood at Holt na mananatili sila upang tumulong, ngunit paulit-ulit lamang na sinabi ni Zero na ito ay isang hamon na hindi dapat nila panghimasukan. Si Seville, na may mukha ng determinasyon, ay nakialam, sinasabing kung kailangan niyang pumili, mas pipiliin niyang mag-drop out kaysa iwanan ang mga taga-baryo. Naniniwala siya na ang isang sorcerer ay hindi lang nag-aaral para pumasa sa pagsusulit, kundi nabubuhay upang protektahan. May mahigpit na alituntunin ang akademi na ang mga apprentice witches at sorcerers ay hindi pinapayagang makilahok sa direktang labanan. Pinapayagan lamang silang maglatag ng bitag o pigilan ang mga kaaway, ngunit hindi pumatay. Nag-isip sandali si Seville, saka ipinahayag na kung ang mga bitag ay idinisenyo ng matalino, isang bitag lang ay sapat na para neutralisahin ang 10 kaaway. Kaya kahit isang hukbo ng libo-libo ay maaaring mapigilan. Ang paraan ng pagsasalita ni Seville ay nagpatigil sa lahat. Sa unang pagkakataon sa pag-uusap, ipinakita ni Zero ang kaunting interes. Hindi lang basta nagsalita si Seville. Kinuha niya mula sa kanyang Amerikana ang isang bote ng magic potion, isang kumikislap na solusyon na naglalabas ng kakaibang liwanag. Ito ang bunga ng kanyang pananaliksik. Pinikit ni Zero ang kanyang mga mata upang subukin ito, at agad niyang inamin na ang kakayahan ni Seville ay higit pa sa inaasahan. Tapat niyang ipinangako na kung tunay na makikibahagi si Seville sa laban na ito, hindi lang siya maiiwasan sa expulsion, kundi maaari ring kilalanin agad bilang graduate. Pagkatapos niyang magsalita, tumalon si Rue, sabik na idineklara na ito ang magiging graduation project para sa mga estudyante. Agad na pinigilan ni Zero si Rue, binigyang diin na ito ay desisyon ng academy, hindi sangkot ang mga tagalabas, ngunit hindi sumuko si Rue. Pinatibay niya ang kanyang mukha, ipinahayag na kung ang mga estudyante ay papawagin pabalik sa paaralan, siya rin ay aalis. Dahil sa ngayon, minahal na niya ang nayon na ito. Nagpanggap pa si Rue na halos umiyak, na nagpasuko kay Zero at hinawakan lang ang kanyang ulo sa pagkairita. Sa wakas, napilitan si Zero na pangakong tatalakayin sa principal ang isang espesyal na konsiderasyon. Talaga, ang balitang iyon na agad ipinadala ay nagdulot ng sensasyon. Binasa ng principal ang plano ni Zero na wakasan ang digmaan ng walang nasasaktan. Nakikita ito bilang bihirang pagkakataon upang ipakita ang lugar ng anti-witch faction habang pinatutunayan ang katuwiran ng academy. Ipinadala niya ang Wolf upang pamunuan ang simbahan at ang Magic Corps, nakikipag-ugnayan sa mga kakampi upang protektahan ang nayon. Pagbalik niya, agad sinubukan ng Wolf ang potion na inaalok ni Seville. Isang patak lang ay malaki na ang naibalik na magic na nag-iwan sa kanya nang hindi maitago ang paghanga. Nang tanungin, nalaman niya na ang formula ay galing sa librong isinulat ng ama ni Seville. Narinig ito, parehong namulat ang mga mata ng magkakaibigan dahil ang pagkakakilanlan ng kanyang ama ay walang iba kundi ang sikat na witch number 13 sa kasaysayan. Ang katotohanan ito ay parang mabigat na dagok na nagpatigil sa lahat sandali. Samantala, inimbitahan ni Horseful ang judge sa klase upang makapagpasalamat ang mga estudyante sa kanya. Ang brutal na uncle, na sanay magnisi, ay biglang nanahimik sa harap ng inosenteng mga bata. Napansin ang pagkakahiya na iyon, agad naglagay ng candy ang guro sa kanyang bibig, bahagyang nagpahupa sa tensyon. Natapos ang maliit na pagtitipon, at nang dalawa na lang ang natira, sinubukang lumapit ng batang guro, kumikislap ang kanyang mga mata sa pagtitiwala. Malinaw niyang naramdaman na naantig ang judge, ngunit tahimik itong lumihis ng tingin. Sa kanyang puso, sinabi niya sa sarili na hindi siya karapat-dapat sa tinatawag na pag-ibig. Pumunta siya sa inn at nagkataong nakita si Batang Holt na kumakain doon. Niloko siya ng babae, sinasabing alam pa rin ng matandang uncle kung paano mahiya tungkol sa romansa.
Pagkatapos ng ilang biro, bumalik si Holt sa pangunahing paksa ng digmaan. Kinikilala niya na ang plano ni Seville ay naglagay ng malaking responsibilidad sa judge dahil magiging mahalagang bahagi ang kanyang mga bitag. Bagaman personal niyang hindi gaanong gusto ang magtiwala sa kanya, matapos niyang isugal ang buhay upang iligtas ang iba, kailangan niyang buksan ang puso at bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Gabing iyon, tahimik na umupo ang judge, gulo ang kanyang puso. Patuloy na ginugulo ng mga nagdaang krimen ang judge, at ang hinaharap ay hindi tiyak, kaya naguguluhan siya kung saan siya nababagay. Kinabukasan, sama-samang naglatag ng mga bitag ang mga taga-baryo, pinagtibay ang bawat pasukan at labasan. Tinalakay ni Zero ang estratehiya kasama ang mga estudyante, habang tiniyak ni Naru at ang teacher brother na kung masyadong malakas ang kalaban, kakalabanin nila ito hanggang wakas. Pumasok ang pari na may dalang impormasyon na umabot sa 10,000 ang puwersa ng kalaban, ngunit karamihan ay mga na-brainwash na magsasaka lamang. Ang plano ng anti-witch faction ay malinaw, pilitin ang mga bruha na umatake sa mga ordinaryong tao, upang ituring silang masama sa mata ng mundo. Pumaspas si Lily, tinatawag ang teacher brother upang ipamahagi ang pagkain. Sinamantala ng pari ang pagkakataon upang payuhan siya na lumikas kasama ang mga taga-baryo, ngunit matigas na umiling si Lily, na nagsasabing mananatili siya upang protektahan siya. Nang marinig ito, biglang naantig ang pari, naisin na magkaroon siya ng kaibig-ibig na kapatid na babae tulad ng Mouse Girl. Hindi pinalampas ni Naru at ang teacher brother ang pagkakataon na mag-isip ng kalokohan, at agad silang pinagsabihan ng pari dahil sa kanilang madilim na isip. Habang abala si Lily at ang teacher brother, dinala ni Ru ang specimen ng halimaw mula sa tiyan ng bata para suriin ng pari. Nakaukit ang noo niya habang inaalisa ito. Ang nilalang na ito ay may kakayahang magparami ng walang katapusan. Kung hindi makokontrol, lulunurin nito ang buong kontinente. Dapat tiyak na may paraan ang extremist faction upang kontrolin ito bago nila pakawalan. Ngunit maraming mataas na opisyal sa simbahan ang walang kaalaman tungkol dito. Ito ay nangangahulugang ang taong nasa likod nito ang tunay na mastermind. Sa gabing iyon, nagtipon ang grupo upang lubusang suriin ang plano. Biglang tumayo si Seville, sinabi kay Zero na kunin lahat ng kanyang mahika kung kinakailangan. Hindi para sa kanyang sariling kapakinabangan, kundi dahil siya ang may pananagutan sa pagdadala ng kapayapaan sa pagitan ng mga bruha at sangkatauhan. Sandali lang nananahimik si Zero, pagkatapos ay tumango, kinuha ang kamay ni Seville. Ang dami ng mahika na naipasa ay ikinahilo niya. Kahit naganap na napuno, tila may walang katapusang sobra pa si Seville. Mabilis na binitiwan ni Zero bago siya sumabog, pagkatapos ay mumiti at ipinagkaloob kay Seville ang titulong Abbess Sorcerer. Sumabog ang kasiyahan ng grupo, binabati si Seville sa pagkakaroon ng sariling titulong mahika. Ngunit hindi nagtagal ang tuwa, dahil nagbala si Zero na kung matatalo sila sa labang ito, lahat ay mai-expel sa paaralan. Samantala, maagang umalis si Ru ng umaga, tahimik na minamasdan ang puwersa ng kaaway. Ang puwersa ng kaaway ay dumating na may napakalakas na lakas, hindi lamang marami kundi mahusay din ang kagamitan, kasabay ng mga fallen beasts at halimaw. Habang nagmamasid si Ru, tahimik niyang inaasahan na ang kaibigan niya sa langit ay nanonood upang masaksihan ang dramatikong labang ito. Mabilis na umusad ang hukbo patungo sa nayon, ngunit hindi inaasahan, nakatagpo nila ang mga daga ni Lily. Ang matabang mga daga ay sumugod upang umatake, pinilit silang baguhin ang ruta. Sa kanilang gulat, ang bagong landas ay punong-puno ng mga bitag sa bawat sulok. Paglingon, isang buong hukbo ang naputol sa piraso, mga sigaw ng sakit ay umalingaw sa paligid. Sa sandaling iyon, bumuhos mula sa kalangitan ang asul na ulan, nagpapagaling sa lahat ng sundalo, mabilis na naibalik ang kanilang mga kamay at sugat. Nang mapansin nila ang mga inskripsyon na ukit sa mga puno, napagtanto ng hukbo na nilalaro lamang sila ng mga bruha. Isang pangkat ng mga sundalo ang sinalubong ng mga bitag na apoy, sinusunog ang kanilang mga katawan, ngunit hindi naman seryosong nasugatan, tanging ang kanilang armor at damit ang napaso. Agad na naunawaan ng commander na nagpakita ng awa ang mga bruha, iniligtas ang kanilang buhay, kaya iniutos niya ang pag-atras. Ngunit, ang totoong panganib ay nasa leader ng buong hukbo, isang halimaw na sinakop ng demonyo. Nang matanggap ang ulat, ipinaalam ni Zero sa grupo na ang lahat ng kalat na tropa ay umatras matapos mahuli sa bitag. Nagdiwang ng tuwa ang mga estudyante, ngunit agad na pinaalalahanan sila ni Zero na may mas malaking banta pa, ang halimaw na sinakop ng demonyo at ang mga fallen beasts na papalapit. Nagtaka si Seville kung gaano kalakas ang halimaw na ito, at ipinaliwanag ni Zero na ang demon possession ay isang evolved na anyo ng fallen beasts. Kaya nilang gumamit ng mahika nang hindi kinakailangang bigkasin ang mga incantation at hindi sila napapagod. Agad na nagkarera ang pari at ang teacher brother upang patayin ito. Ngunit biglang dumating ang nakakatakot na balita, nahuli si Lily. Nagpanik ang pari at agad na nagmadaling iligtas siya. Si Lily ay napunta sa kamay ng halimaw na sinakop ng demonyo at ng kanyang kawan ng fallen beasts.
Nabihag nila siya sa isang lambat, balak dalhin pabalik sa nayon upang kainin siya sa harap ng mga taga-nayon bilang pagpapakita ng kapangyarihan. Tumawa ng tuwa ang halimaw habang ini-imagine ang ganitong eksena, ngunit bago nila maisakatuparan ang plano, napunit ang bakal na lambat dahil sa palo ng pari, pinalaya si Lily. Agad na naaksyonan niya ang mga fallen beasts. Sumugod ang halimaw na sinakop ng demonyo upang lunukin si Lily, ngunit napaikot ang pari ng kanyang side sa tamang oras, pinutol ang braso nito. Takot na tumakbo si Lily upang magtago sa likod niya. Nagulat ang halimaw na sinakop ng demonyo nang makita na ang sugat sa braso nito ay hindi makapag-regenerate dahil ang side ay pinagpala ng Holy Spirit, naging perpektong kalaban nito. Napilitan ang halimaw na putulin ang nasugatang bahagi ng braso at agad na nag-regenerate. Biglang dumating ang Tiger Brother, pinabagsak ang maraming mercenary sa ilang dalaw lamang. Ngunit ginamit ng halimaw na sinakop ng demonyo ang kanyang kapangyarihan upang agad na buhayin muli ang mga tauhan, ginawang masunuring naglalakad na bangkay. Agad sinabi ng pari kay Lily na tumakas upang sila ng Tiger ay makasugod sa laban. Samantala, ang natitirang kawa ng fallen beasts ay umusad sa tarangkahan ng nayon, ngunit natanggal din sila ng mga nakatagong bitag. Nakilala ng leader nila ang 3 batang mages bilang mga promising sorcerers, kaya nagmobilisa siya ng 500 sundalo upang umatake ng sabay-sabay. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang brutal na hukom, nililinis ang battlefield sa dagat ng dugo. Mabilis ding dumating si Zero kasama ang kanyang mga estudyante upang harapin sila. Ayon sa kanyang utos, bumuhos ang mga magic arrows, kaya napilitang magtago ang mga fallen beasts. Bagaman bahagyang nadismaya sa napakaraming kalaban, hinihikayat pa rin ni Zero ang kanyang mga estudyante na umangkop sa sitwasyon. Lalong naging matindi ang labanan habang sumusugod ang mga mercenary. Hinala ng hukom ang isang bote ng magic potion na nagdulot ng pag-usbong ng mga baging mula sa lupa na mahigpit na bumalot sa mga kalaban. Isa ang nakatakas at sinubukang dakpin ang 3 estudyante, ngunit pinuspos siya ni Seville ng magic na nagdulot sa kanya ng pagsabog. Hindi nagpahuli si Holt, ginamit ang ulan ng apoy upang sunugin ang isang grupo ng fallen beasts. Matagumpay na nakontrol ni Holt ang malawakang magic ng apoy sa unang pagkakataon, kaya sabik ngunit nag-aalala rin siya, natatakot na baka lumabis siya. Bumaba si Kud upang gamutin ang mga sugatan, na lalo pang nagpabulo sa kalaban. Biglang may marahas na tunog na umalingaw-ngaw mula sa malayo. Lumabas na nakipaglaban ang Tiger Brother at ang demon-possessed creature hanggang sa tarangkahan ng nayon, labis ang bangis ng laban hanggang sa nasira ang kahoy na bakod. Pinutol ng Tiger Brother ang braso ng halimaw at hiwain ang lalamunan nito, ngunit agad itong gumaling. Walang ibang pagpipilian, kinailangan ng Tiger Brother na tawagin ang kanyang kapatid na mangkukulam. Binalaan siya nitong lumayo agad sa sandaling magbigay siya ng signal. Sinimulan niyang mag-chant, binuksan ang napakalaking berdeng tarangkahan sa kalangitan. Nang umatras ang Tiger Brother, agad na hinatak ng mga hukbo ng zombie mula sa lupa ang demon-possessed creature, kinakagat ang laman nito. Sumigaw ito at sa loob lamang ng ilang minuto, natuyo at naging kalansay. Natigilan si Seville at ang kanyang mga kaibigan sa eksenang iyon. Kinansela ng mangkukulam ang kanyang spell, seryosong sinabi na ito ang dahilan kung bakit ang makapangyarihang mangkukulam at sorcerer ay kayang sirain ang mundo kapag naligaw sa kanilang landas. Natapos ang laban at umatras ang mga sundalong mercenary. Pinanood mula sa malayo ng prinsipal at mga kaalyado na parang nasisiyahan sa isang palabas. Inanyayahan pa nila ang 7 leader ng simbahan upang makisali sa selebrasyon. Samantala, isang bishop ang nahalab dahil alam niya ng labis tungkol sa mga halimaw. Nahuli siya kahit sinubukan niyang itanggi. Biglang sumulpot mula sa gubat ang maliliit na halimaw na nagdulot ng kaguluhan. Ipinagmamalaki ng bishop na may paraan siya upang protektahan ng lahat, ngunit agad na nahayag ng siya mismo ang naging target. Lahat ay biglang naging biro. Isang ilusyon lamang ang ginawa ni Rue upang ipakita ang kanyang tunay na anyo. Pinilit niya ang bishop na lunukin ang mga itlog ng halimaw na ikinilot at ikinilig sa takot hanggang sa tuluyan siyang sumuko. Kumalat sa buong timog ang mga balita tungkol sa labanan na naging tampulan ng pagtawa. Isang hukbo na 10,000 ang bilang ay hindi kayang talunin ang isang simpleng nayon. Ang bishop na iyon ay isinumpa rin dahil nagdala ng mga halimaw sa timog. Tinawag ng prinsipal ang 3 estudyante at ginawaran sila ng mga sertipiko ng pagtatapos para sa kanilang kahanga-hangang tagumpay. Namangha ang mga bata, iniisip na baka isa na namang pagsubok ito. Matapos sila'y mapaniwala, nagtanong sila kung may matitibay na trabaho pagkatapos ng pagtatapos. Kumpiyansa ang prinsipal na sinabi niyang nakapaghanda siya ng angkop na posisyon, isang paglalakbay patungo sa ipinagbabawal na aklatan sa Hilaga upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga labi ng sakuna. Bumalik ang 3 sa nayon ng mangkukulam upang ayusin ang kanilang mga gamit. Ipinagkaloob ni Zero kay Seville ang aklat ng kanyang ama na ninanais ang maayos na paglalakbay para sa kanya.
Nagpaalam sila sa lahat at sinimulan ang isang bagong pakikipagsapalaran na maraming hamon ang naghihintay sa unahan.